Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 47 hanggang 55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noong nakaraang taon, ang 4 na magagaling na henyo ay narank, kung saan si Wu Heng ay madaling mauna. Pangalawa ay si Mildred, pangatlo si Linden at pang-4 na si Charlie. Una ay sa pamilyang Clifton, habang ang pangalawa at pang-4 ay parehong kakumpetensya ng pamilyang Miller. Ang pamilya Hanford ay madaling huli. Ngunit sa taong ito, nagbago ang lahat. Hindi lamang naabot ni Linden ang ika-6 na ranggo, sina Francis at Angelica ay parehong nakarating sa ika-5 ranggo sa gayong murang edad. Inihambing lamang ng mga pamilya kung ilan sa mga nakababatang henerasyon ang umabot sa ika-5 ranggo o mas mataas. Ang pamilya Hanford ay may 5, Linden, Peyton, Francis, Amber, at Angelica. 3 lang ang pamilya Clifton, kasama si Anton na kaka-rating lang sa ika-5 ranggo. Ang pamilya Miller ay mayroong 4 na kinabibilangan nina Mildred at Charlie, 2 sa 4 na magagaling na henyo. Magiging matindi ang summit ngayong taon. Dahil sa pangangibabaw ng pamilya Hanford, nakaramdam ng pressure ang 2 pang pamilya. Nang dumating na ang lahat, opisyal na nagsimula ang summit. Ang summit ay pangunahing para sa sparring at pakikipag-usap. Ayon sa mga patakaran, maaaring ipakita ng sino man ang kanilang mga kakayahan o hamanin ng isang tao. Pagkatapos nilang mag-sparring ay nagpapalitan ng pointer ang 2. Sa malinaw na bukas na espasyo sa gitna ng summit. Nagsanay ako ng isang kasanayang pinangalanang swiping cloud leg at umabot na ito sa pinakamataas na antas. Isang binata ang sinipa palabas gamit ang 2 paa. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang sumipa. Sa wakas, isang after image na lang ang natitira. Parang magulong unos ng mga paa. Not bad. Para makapagsanay ng middle ranked skill hanggang sa peak level. Nagpuri ang mga tao. Ang kabataang ito ay hindi mula sa 3 malalaking pamilya. Sa halip, siya ang nangungunang henyo mula sa isang maliit na pamilya. Matapos magpakitang gilas, ang kanyang nagninangas na mainit na mga mata ay tumitig kay Mildred, gusto kong makipag-spar sa pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. Nang matapos siya, nagdulot siya ng galit ng mga tao. Ikaw lang. Gusto mong makipag-spar kay Mildred. Sa panaginip mo. Kailangan mo muna akong talunin kung gusto mong hamanin si Mildred. Mula sa pamilyang Miller, isang kabataang nasa ika-4 na ranggo ang sumibol. Hindi nagtagal ay nagkasagupaan ang 2. Ang tao mula sa pamilyang Miller ay naigal-inang ng isang mataas na ranggo na martial art. Malinaw na nanalo ang disipulo ng pamilya Miller pagkatapos ng 50 hanggang 60 galaw. May mukha ka pang pupunta sa summit gamit ang mahina mong lakas. Nanunuya ang disipulo ng pamilya Miller. Ang mga mahuhusay na kabataan mula sa 3 malalaking pamilya ay may mas mahusay na pamamaraan at kasanayan sa paglilinang. Sa makatuwid, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa iba sa antas. Ang kabataang ito ay hinamon ng isang tao mula sa pamilya Clifton. May panuntunan ng summit. Ang sparring sa simula ay para lamang sa mga nasa ika-4 na ranggo. Ang mga taong nasa ika-5 ranggo o mas mataas ay hindi maaaring sumali. Hindi nagtagal, sina Riley at Ling Hanford mula sa sekta ng Hanford ay umahan, parehong nanalo at natalo. Habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang lakas ng mga nasa entablado. Ako, si Amber, gustong makita kung gaano kakalakas. Amber sa gitna ng open ground. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang mga magsasaka ng ika-5 ranggo mula sa pamilyang Clifton at Miller. Bagamat 3 lamang ang pamilya Clifton, lahat ng kanilang lakas ay malakas. Gagawin ko. Dahan daw ang tumayo si Anton at itinapon ang sombrerong damo sa kanyang ulo. Nakipag-sparring siya kay Amber sa huling pagkakataon. Pero dahil mas mababa ang cultivation level niya, natalo siya. Talo na basura. Malamig na tumawa si Amber at unang umatake. Steel wall arm. Ang braso ni Anton ay naging tanso at ang mga kalamnan sa kanyang braso ay humigpit. Sa ilalim ng sirkulasyon ng kanyang inner strength, dumiretso ito kay Amber. Ice cold palm.
Isang kakaibang ice-cold inner strength ang lumabas mula kay Amber at ito ay lumitaw sa kanyang palad. Pa! Ang dalawang enerhiya ay nagsalubong ng husto. Napaatras si Amber ng ilang hakbang habang naramdaman ni Anton na namamanhid ang braso niya dahil sa lamig. Ang dalawa ay may kanya-kanyang kalamangan, ang kalamangan ni Amber ay ang kanyang inner strength ay nasa peak 5th rank, habang ang kay Anton ay ang lakas ng kanyang katawan at depensa ay mas malakas. Dahil naabot ni Anton ang ika-5 ranggo, ang kanyang inner strength ay umabot din sa antas na ito, at pinagsama sa steel wall arm, ito ay naging mas malakas. Nagpalitan ng 10 suntok ang dalawa nang walang nakitang resulta. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam ng pagod si Amber. Tuwing mag-aaway sila, manhid ang braso niya. At dahil napakalakas ng depensa ni Anton, hindi siya madaling nasugatan. Sa wakas, pagkatapos ng 100 o higit pang mga galaw, nagsimulang manghina si Amber habang si Anton ay nagsimulang umatake ng mas mabangis. Dito nagtatapos ang spar. Malumanay nang umiti si Mildred at pinigilan ang dalawa. Sumunod, sinuri niya ang mga kalakasan at kahinaan ng dalawa. Amber, bagamat napakalakas ng inner strength mo, hindi masyadong solid ang pundasyon nito. Inirerekomendo kung magsanay ka ng body strengthening technique. Para naman kay Anton, bagamat ang iyong depensa ay ang iyong forte at ang iyong opensa ay malakas din, masyado kang umaasa sa purong kapangyarihan. Ang iyong martial arts skills ay hindi hanggang sa scratch. Perpekto ang pagsusuri ni Mildred. Maliban sa kanya, may iba pang nakiisa sa talakayan. Napagpasyahan din nila na si Anton ang nanalo sa laban na ito. Hehe, sino ang manggagaling sa pamilya Hanford? Linden o Francis? Naka-cross arm si Anton at ngumunguya siya sa isang piraso ng damo habang nakatingin sa pamilya Hanford. Napakaraming mahuhusay na tao sa pamilya Hanford mula sa henerasyong ito, kaya ang ibang mga pamilya ay nakipagtulungan upang hamanin ang mga henyo ng pamilyang Hanford. Sa wakas, ang mga mata ni Anton ay nakatutok kay Francis dahil wala siyang tiwala na matalo si Linden. Ang kultibasyon ni Linden ay umabot na sa ika-6 na ranggo at walang sino man maliban sa 4 na dakilang henyo ang magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin siya. Kakalaban mo lang, kahit nanalo ako hindi magiging patas. Bahagyang ngumiti si Francis at tumayo. Totoo ang sinabi niya, si Anton ay nakipag-away lang ng husto kay Amber at ang kanyang enerhiya ay naubos. Ngunit ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkasuklam ng mga disipulo ng pamilya Clifton. Bata. Huwag masyadong mayabang. Itigil ang paggamit ng mga dahilan. Ang pangunahing dahilan ay dahil si Francis ay hindi masyadong sikat sa Feather Cloud City at kaya hindi siya kilala ng maraming tao at iniisip lamang siya bilang isang medyo mahuhusay na kabataan ng nakababatang henerasyon. Si Francis ay sikat lamang na nanalo sa pamilya Hanford dahil halos hindi siya umalis sa bakuran ng pamilya. Si Xavier lang ng pamilya Clifton ang may solemneng pagtingin. Nagbigay ng mungkahi si Mildred, bakit hindi hayaang magpahinga sandali si Anton habang nakikipagsapalaran si Francis sa iba. Ang kanyang malinaw na malakristal na mga mata ay tumingin ng kawili-wili kay Francis at pagkatapos ay tumingin siya kay Angelica sa hindi kalayuan. Bahagyang napahiya si Angelica at nilabas ang kanyang dila. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Francis, parang kilala siya ni Mildred. May gustong makipag-spar sa akin. Nakangiting sabi niya. Bitawan mo ako. Isang kabataang may peklat na mukha ang tumalon mula sa pag-oonde ng pamilya Clifton. Si Xavier iyon. Pagkaraan ng 2 buwan, ang paglilinang ni Xavier ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Hindi mo ako kalaban. Tiningnan ni Francis si Xavier ng mahinahon. Alam ko. Huminga ng malalim si Xavier nang maging matalim ang kanyang mga mata. Sure. Ang talam sa kanyang kamay ay hiniwa sa hangin, kumakaway ng kumaway. Mabaliw na wind dance. Ang talam ng talam ni Xavier ay itinulak sa sukdulan, at ang lugar sa radius na 1 metro ay nawasak ng kanyang Song of the Blade Dancing. Sa pagharap sa gayong pag-atake, hindi mapigilan ni Francis na mataranta. Ang lakas ni Xavier ay nagawang hamanin ang mga nasa ika-5 ranggo. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, nalampasan pa ni Xavier si Anton. Bahagyang micro-step. Biglang naging unstable ang figure ni Francis at ang mga after images niya ay maiiwan kahit saan siya magpunta.
Shua! 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 Ang bawat pag-atake ni Xavier ay tatama lamang sa mga after images na iniwan ni Francis na magiging walang bisa. Madaling naiwasan ni Francis ang pag-atake ni Xavier at hindi man lang nagawang hawakan ng huli ang kanyang damit. Ang speed skill ni Francis ay katulad ng shadow step ni Lindan. Lihim na nagulat si Peyton. Galit na kamao ng dragon. Biglang nagpakawala ng pag-atake si Francis at ang kanyang kamao ay parang umaatungal na dragon na dumurog kay Xavier. Pang! Dang! Ang kamao at mahabang talim ay nagsalubong ng maraming beses, ngunit napaatras si Xavier sa bawat pag-atake. Ito ang resulta kahit na pinigilan ni Francis ang kanyang paglilinang sa pinakamataas na ika-4 na ranggo. Dang! Makalipas ang 10 galaw, ang talim ni Xavier ay natamba ng daliri ni Francis. Ang isang daliri na iyon ay tila napaka-normal, ngunit naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Ang talim ni Xingfei ay lumipad ng 10 metro ang layo at pumutok sa lupa. Ikaw lang ang hinahangaan ko bukod kay Wu Heng. Si Xavier ay tila hindi nanlumo habang siya ay tumalikod upang kunin ang kanyang talam. Pagkatapos lamang ng pagganyak at presyon ay tataas ang kanyang lakas. Balang araw, magiging top blade master ka. Hindi mapigilan ni Francis na purihin siya, nakita niya ang potensyal at grit sa loob niya na hindi niya nakita sa iba. Bagamat nasa ika-4 na ranggo lamang ang kanyang kalaban, makikita ng mga tao na hindi ito ang limitasyon ng kanyang lakas. Lalo na ang kanyang huling galaw, isang tapik ng kanyang daliri ay lumipad na ang talim ni Xavier. Francis, mukhang nag-improve ka ng husto. Dahan daw ang bumangon si Anton. Matapos magpahinga ng ilang sandali, higit na nakabawi siya dahil hindi pa siya nasugatan ni Amber sa laban noon. Sa pagkakataong ito, babawiin ko ang nawala sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Francis. Stop being humble, that time hindi ka pa umabot sa 4th rank at hindi ko man lang naabot ang bilis mo. Gayunpaman, sana hindi ka na lang umiwas sa pagkakataong ito at lumaban ng parang lalaki. Kung ganoon ay simulan na natin. Huminga ng malalim si Francis at naglabas ng isang simpleng kamao. Mabuti. Tawa ng tawa si Anton, hindi siya natatakot kahit kanino kung aawayin siya ng diretso. Pang! Ang dalawang kamao na tila gawa sa bakal ay nagsalubong ng husto at nagdulot ng malaking pagsabog. Hu! Ang sapilitang durog patungo sa nakapaligid na lugar. Maraming mga henyong naruroon ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang tainga. Nakakatakot na lakas. Maraming manunood ang nakaramdam ng paglukso ng kanilang puso, tanging ang tunog lamang na iyon ang ikinagulat nila. Ang dalawang figure ay nakatayong parang mga estatwang bato sa gitna ng entablado. Natahimik ang buong stage. Pagkaraan ng maikling sandali, ang isang figure ay nanginginig na iniluwa ang isang subo ng dugo. 48. Walang mga trick at kasanayan na kasangkot, tanging purong kapangyarihan. Napagpasyahan ang resulta sa isang galaw. Maraming tao ang nagpahayag ng hindi paniniwala. Ang nasugatan ay si Anton. Si Anton ay kilala sa buong Feather Cloud City para sa kanyang lakas, siya ay nasa tuktok ng hagdan, sa ibaba lamang ng 4 na magagaling na henyo sa nakaraang summit. Sa maraming opinyon ng mga tao, ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Anton ay napakalakas. Walang nakaisip na matatalo siya in terms of pure power. Natalo ako. Kung hindi ako mali, natutunan mo ang metal wall technique at naabot mo man lang ang peak ng 4th level. Pinunasan ni Anton ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Alam niya kung anong kasanayan ang natutunan ni Francis. Ang metal wall technique ay mas malalim kaysa sa bronze body technique, ngunit mas mahirap din itong sanayin. Tama ka. Hindi nagkunwari si Francis na may iba siyang natutunan. Ngunit ang kanyang metal wall technique ay wala na sa tuktok ng ika-4 na antas, umabot na ito sa ika-5 antas ilang araw na ang nakalipas. Kailan nagkaroon ng ganoong tao ang Feather Cloud City? Ang lakas ng kanyang katawan ay higit pa kay Anton. Sa mga tuntunin ng purong depensa ng katawan, siya ay marahil ang pinakamahusay sa Feather Cloud City. Matapos talunin si Anton, ang katanyagan ni Francis ay kumalat na parang apoy sa nakababatang henerasyon. Pagkatapos ng sparring match, si Francis ay hindi na natili sa entablado at sa halip ay bumalik siya sa Hanford Family Pavilion. Mataimtim na tumingin sa kanya sina Amber at Peyton.
Laking gulat ni Amber, hindi man lang niya natalo si Anton sa 100 galaw at si Anton ay natalo ni Francis sa 1 galaw lang. Tila unti-unting lumaki ang distansya sa pagitan nila. Malinaw na habang sina Francis at Anton ay naglalaban sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, ang panalo lamang sa isang hakbang ay normal. Sa makatuwid, bahagyang natigilan si Linden, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Sunod-sunod na henyo ang nagpakita ng kanilang kakayahan. Kalahati ng oras bago masunog ang insenso mamaya. Hihihi, sa wakas turn ko na. Mula sa pamilya Hanford, lumabas ang isang tamad na kabataan na nasa 5 ranggo. Ang lumabas sa pagkakataong ito ay si Peyton. Sa ranking tournament, si Peyton ay mas mataas pa kay Francis. Si Peyton ay hindi lamang nagkaroon ng mataas na antas ng paglilinang, ang bawat kasanayang natutunan niya ay umabot din sa isang mataas na antas. Kaagad, natalo niya ang mga henyo ng 5 ranggo mula sa pamilyang Miller at Clifton. Lalo na sa dulo, ang pinakamataas na ranggo ng martial art ni Peyton ay napakalakas. Ngayon ang katanyagan ni Peyton ay higit pa kay Francis. Susunod, maaari na lamang niyang hamanin ang 4 na magagaling na henyo. Wuan, Mildred, Charlie. Qiu Changyi, hindi ako mawawala sa pagkakataong ito tulad noong nakaraang taon. Medyo may tiwala si Peyton. Haha. Bagamat nakagawa ka ng malalaking pagpapabuti, hindi magiging madali para sa iyo na talunin ako. Si Charlie ay nakadamit na parang isang gwapong iskolar. Hindi nagtagal ay nag-intertwined ang dalawa sa isa't isa. Sa pagharap kay Peyton, kahit isa sa 4 na magagaling na henyo na si Charlie ay kinailangan na magpakawala. Ito ay dahil ang opensa, depensa, at bilis ni Peyton ay lahat ng walang kamali-mali sa pinakamataas na klase. Ang katotohanang natuto rin siya ng peak rank martial art ay nagpalakas pa kay Peyton. Ang galing ni Charlie ay bilis. So. Sa gabi, isang puting nakadamit na figure ang makikita na lumilipad sa himpapawid na parang hangin. Umaagos na feather step. Umaagos na balahibo lumilipad na ulap. Ang mga kasanayan sa yapik ni Charlie ay nabayaran ng isa't isa na nagpapataas ng kapangyarihan. Ang kanyang flowing feather flying cloud ay umabot pa sa pinakamataas na antas. Mayroon lamang isang tao na nagsanay ng mataas na ranggo na bilis ng kasanayan sa pinakamataas na antas sa pamilya Hanford. Sinabi ni Riley, si Charlie ang pinakamabilis sa mga nakababatang henerasyon, lahat ng nakakilala sa kanya noong nakaraang taon ay magkakasakit ng ulo. Mabilis na nagpalitan ng suntok ang dalawang figure. Si Peyton ay kahit sa lahat ng aspeto at kahit nakulang siya sa bilis ay nagawa pa rin niyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Ayon sa mga patakaran, kung pantay ang spar, ang madla ang magpapasya kung sino ang mananalo. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sa wakas ay napagpasyahan na si Charlie ang nanalo. Ang dahilan ay si Charlie ang may kapangyarihan at ang hukom ay mula sa pamilya Miller. Bagamat medyo hindi patas, walang nagsabi. Matapos manalo si Charlie, hindi na siya bumalik sa kanyang pamilya. Sa halip ay tumingin siya kay Angelica. Lady Angelica. Napangiti si Charlie at hindi niya itinago ang kanyang pagnanasa. Ang pagiging kasama ni Mildred ay madalas na nangangahulugan na siya ay may pagtutol sa mga hot girls, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita niya si Angelica. Kung na-miss niya ang babaeng ito, panghabang buhay niya itong pagsisisihan. Qiu Changyi, gusto mo bang makipag-spar sa akin? Ngumiti si Angelica. Walang bakas ng takot sa mukha niya. Hindi. Ang gusto kong hamanin ay siya. Dama po ang mga mata ni Charlie sa katabi niya. The twist made dumbfounded many. Bakit ako? Bagamat hindi siya natakot ni Francis, nakaramdam siya ng pagkalito. Gusto kong malaman kung ano ang napaka-espesyal tungkol kay Brother Hanford, napaka-espesyal kaya kinailangan ni Angelica na pumunta para sa isa pang imbitasyon. Nakatitig ang mga mata ni Charlie kay Francis. Alam niya na malaki ang posibilidad na magustuhan ni Angelica si Francis. Upang mapalitan ang posisyong iyon sa kanyang puso, kailangan niyang talunin si Francis. Ano? Humingi ng imbitasyon si Angelica dahil lang sa kanya. Namumuo ang paninibugho sa puso ni Lindan. Hindi niya maiwasang tumingin kay Francis sa bagong liwanag. Salamat, Angelica. Ngumiti si Francis nang may pasasalamat kay Angelica.
Sa wakas ay alam na niya kung paano niya nakuha ang kanyang imbitasyon. Dahil hindi siya nakikita ni Linden, malaki ang posibilidad na hindi siya makatanggap ng imbitasyon. Magkaibigan tayo, magkapit-bahay. Kung gusto mo akong pasalamatan, talunin mo siya. Ngumiti si Angelica na parang lotes na namumulaklak. Sa sandaling iyon, nalampasan ng kanyang kagandahan ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, si Mildred. Oo naman. Naramdaman ni Francis ang apoy na nagninanga sa kanyang puso. Wala siyang ipinaglalaban, ang pagpunta lang ni Angelica sa pamilya Miller ng mag-isa para sa isa pang imbitasyon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi matalo. Sana hindi mo pababayaan si Lady Angelica. Si Charlie ay tila normal, ngunit sa loob ng kanyang puso, siya ay bahagyang nagseselos at naiinggit. Gayunpaman, ang tunay na nagseselos ay si Lindan. Bakit? Paano nakawin ng branch sect na alagad na ito ang babae ko? Ang mukha ni Linden ay malamig na kumislap sa kadiliman. Sa sandaling ito, ang dalawang figure ay nagsalubong. Ang puting robe ni Miller Chani ay nagpaganda sa kanyang kagwapuhan at agad siyang naging sentro ng atensyon ng mga babae. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang mga kalaban ay hindi rin mabagal. Bahagyang micro-step. Bahagyang lumulutang na fairy. Ipinakita ni Francis ang kanyang kakayahan sa bilis. Ang dalawang kasanayan niya ay nagmula sa parehong pinagmulan. Hanggang ngayon, ang lightly floating fairy ni Francis ay umabot sa mababang antas, ngunit ito ay isang hakbang lamang ang layo mula sa mataas na antas. Gayunpaman ang ranggo ng kasanayang ito ay hindi masusukat, mayroon itong potensyal na lumampas pa sa pinakamataas na ranggo ng martial arts. Sa mga tuntunin ng bilis, si Francis ay gumamit lamang ng 70 hanggang 80% upang lumaban sa par sa Charlie. Paano? Paanong hindi mas mabagal sa akin ang bilis ng lalaking ito? Si Charlie ay nagsimulang pawisan ng parami mula sa kanyang likod. Siya ang palaging pinakamabilis na magsasaka ng pinakabatang henerasyon ng Feather Cloud City. Ngunit ngayon, mayroong isang tao na hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Gayunpaman, nalampasan ni Francis ang body strengthening technique at offensive skills niya. Daliri ng bituin. Sigaw ni Francis at itinuro ang kanyang daliri. Sure! Pinagsama-sama ng daliri ang lahat ng kanyang inner strength sa isang punto at ito ay tumawid sa madilim na gabi. Fu! Si Charlie ay walang oras para umiwas kaya kailangan niya itong harapin ng diretso, ang resulta ay namamanhid ang kanyang buong braso. At saka, may magulong inner strength na rumarampa sa buong katawan niya. Teng! 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 Napaatras ng ilang hakbang ang katawan niya bago siya huminto. Peak-ranked martial arts. Paano ako matatalo? Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin habang sinimulan niyang ilabas ang kanyang pagpatay. Pa! Isang kamay na tila gawa sa tanso ang marahang tinapik ang kanyang balikat. Ano? Naramdaman ni Charlie ang kanyang sarili na nanlamig. Habang nalilito ang kalaban, nakita ni Francis ang kanyang mga kapintasan at gumamit siya ng walang kapantay na bilis upang lumipat sa likuran niya. Natalo ako. Tila nawala ang espiritu ni Charlie habang nakatayo siya doon na hindi makapaniwala. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang bilis ni Francis ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya, ang opensa ni Francis ay nalampasan niya, natutunan pa niya ang Star Finger, isa sa pinakasikat na peak-ranked martial arts. Dririring bituin. Bumilis ang tibok ng puso ni Lindan. Ang Star Finger ay katulad ng Spatial Cloud Finger, parehong napakalakas na peak-ranked martial arts. Ang pinuno ng sekta na si Titus ay minsang nagsabi, ang kasanayang itinuturo ko sa iyo ngayon, Spatial Cloud Finger, ay isa sa pinakamakapangyarihang peak-ranked martial arts sa loob ng pamilya Hanford. Walang sino man ang makakalaban sa iyo maliban kung natuto sila ng Star Finger. Kung ganoon, matatalo ka. Kung gayon, bakit hindi mo ako turuan ng Star Finger sa halip? Curious na tanong ni Lindan. Masyadong mahirap sanayin ang Star Finger, ang kaunting pagkakamali ay makakasira sa mga talento ng isang tao sa hinaharap. At kahit ako ang pinuno ng sekta, hindi ako papayag na pumunta ka at pumili ng mas mataas na ranggo na martial arts. Nag-replay ang eksena sa isip ni Lindan. Phew! Mukhang nasa second level lang ang Star Finger ni Francis. Kung nasa third level, mahirap na. Bahagyang nagpakawala ng hininga si Lindan.
Mula sa sitwasyon ngayon, mukhang ang Starfinger ni Francis ay hindi pa umabot sa ikatlong antas. 4. Ginamit ni Francis ang Starfinger para talunin si Charlie sa isang galaw. Ang mga manunood ng summit ay sumabog. Sino ang lalaking ito? Bakit hindi ko siya narinig dati? Natalo lang niya si Anton sa isang galaw, at ngayon kahit si Charlie ay natalo sa kanya. Nahigitin ng kaguluhan ang anumang bagay noon dahil si Charlie ay isa sa 4 na mahusay na henyo. Ang pagkatalo kay Charlie, si Francis ay maaaring maging isa sa susunod na 4 na mahusay na henyo. Ang ilang pamilyar na mga henyo ng pamilya Hanford ay natigilan. Hindi na itago ni Peyton, Amber at Riley ang kanilang pagkagulat. Nanalo siya. Nagniningning ang pananabik sa mga mata ni Angelica. Mayroong isang napakatalino na tao sa pamilya Hanford. Higit pa rito, siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Ang mga mata ni Mildred ay puno ng pag-aalala at pag-aalala. Matindi ang kompetisyon sa pagitan ng 3 malalaking pamilya ng Feather Cloud City at ang pamilya Miller ay hindi maganda ang pakikitungo sa pamilya Hanford. At ang mga nakababatang henerasyon ang magpapasya sa kanilang mga prospect sa hinaharap. Matapos talunin si Charlie, bumalik si Francis sa pavilion ng pamilya Hanford. Ngumiti siya kay Angelica, mukhang hindi kita binaygo. Nagbibiro lang ako noon, pero gusto ko ring malaman ang totoong lakas ni Kuya Francis. Palihim na sabi ni Angelica. Bigla siyang nakaramdam ng pamatay na nagmumula sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, nakita niya na si Linden ay nakaupong masama at nakatingin sa kanya ng may babala. Umiling si Francis at alam niyang napagkamalan siya ni Linden bilang katunggali ni Angelica. Tinatamad siyang magpaliwanag. Sa kanyang lakas, hindi siya natatakot sa sinuman sa nakababatang henerasyon. Nagpatuloy ang Genius Summit kung saan maraming mahuhusay na kabataan ang dumarating sa entablado. Sa isang tiyak na punto, umakyat si Mildred para ipakita ang kanyang kakayahan. Agad niyang tinalo ang maraming kabataan sa ika-4 at ika-5 ranggo. Kahit na sa lakas ni Riley at Ling Hanford ay hindi nila napigilan ang 3 galaw mula sa kanya at ang mga cultivator ng ika-5 ranggo tulad ni Peyton at Amber ay hindi maaaring hamarang ng hanggang 20. Dahil dito, lihim na nag-click ang maraming tao sa kanilang mga dila. Si Mildred ay mas malakas kaysa kay Charlie. Nagulat si Francis. Ang pakiramdam na binigay ni Mildred ay ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, ngunit sa mga tuntunin ng lakas siya ay pumangalawa sa huling summit, kahit isang mas mataas kaysa kay Lindan. Lindan, ang iyong cultivation ang pinakamataas sa 4 na magagaling na henyo. Maaari ba akong magkaroon ng kasiyahan na makipag-spar sa iyo? Nakangiting sabi ni Mildred. Obviously. Dahil natalo ako sa iyo last year, siguradong magkakaroon ng laban this year. Dahan-daang tumayo si Linden at pinakawalan ang kanyang pang-6 na ranggo na aura. Sa sandaling ito, sinuri niya ang mga kabataan sa isang mataas na marangal na paraan. Pero ngayon ka lang lumaban, kaya kahit manalo ako hindi magiging patas. Napaawang ang bibig ni Lindan. Hindi nakakagulat na si Kuya Linden ang pinakamataas na henyo ng pamilya Hanford, pagkatapos ay magpapahinga ako sandali. Ngumiti si Mildred at hindi ito tinanggihan. Mayroon bang tao na may lakas ng loob na labanan ako? Ngumiti si Linden at tiningnan ang mga pavilion ng pamilya Miller at Clifton. Mildred, hayaan mo akong pumunta at subukan ang kanyang kakayahan. Isang payat na kabataan mula sa pamilya Miller ang nagsabi kay Mildred. Culin, mag-ingat. Huwag mo siyang awayin. Sumangayon si Mildred nang mabawi niya ang kanyang stamina. Seng! Isang kabataang nasa ika-5 ranggo ang lumapag sa gitna ng entablado. Lindan, lalabanan mo ba ako? Si Lino ay may matinding hangarin sa pakikipaglaban na tumataas sa kanyang mga mata habang ang mahinang malalim na berdeng kinang ay kumalat sa kanyang katawan, halatang halata na ang taong ito ay nasa pinakamataas na ika-5 ranggo. Hehe, I wonder kung ilang galaw ang pwede mong harangan. Bahagyang tumawa si Linden at sabay, sure, nag-iwan siya ng maraming after images sa madilim na gabi. Mataas na ranggo ng martial art shadow step. Ang kasanayang ito ay magagamit sa pinakamataas na potensyal nito sa gabi. Bulalas ng audience. Sa sandaling ito, mayroon lamang mga after images ni Linden sa entablado.
Tumalo ng puso ni Lino, hindi man lang makita ng kanyang mga mata kung paano gumalaw si Lindan. Sinaunang wind palm. Siya clenched kanyang ngipin at isang malalim na berdeng glow ang lumitaw sa kanyang mga palad na tumangay sa malawak na lugar. Bang! Thaw! Thaw! Ang kanyang pag-atake sa lugar ay dumaan patungo sa kinaroroonan ni Lindan. Gayunpaman, wala sa kanyang mga pag-atake kahit na damapo sa damit ni Lindan. Sure! Biglang nawala muli sa kanyang paningin ang malamulto na figure ni Lindan. Naramdaman kaagad ni Lino na may mali at para bang patunayan na tama siya, may umatake mula sa likuran niya. Baliktad ng sinaunang hangin. Bulalas niya at hinagis patalikod ang palad. Paw! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong madilim na gabi. Natigil ang paggalaw ni Lino at napuno ng gulat ang kanyang mukha. Hindi na makagalaw ang braso niya. Ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan ay pinilit na huminto sa himpapawid. Huminga ng malamig ang mga taong nanunood. May isang kabataang nakasuot ng gintong nakatayo sa likod ni Lino na nakahawak ang isang kamay sa kanyang balikat. Naramdaman na lamang ni Lino ang malamig na pawis na umaagos sa kanyang likod at naramdaman niya na ang kamay sa kanyang balikat ay masyadong mabigat. Kahit anong pilit niya ay hindi siya makagalaw. Ang shadow step ay isang mataas na ranggo na martial art at ang pagiging sinanay sa pinakamataas na antas na kapalit ng ika-6 na ranggo ni Linden sa martial path ay ginagawa siyang invisible. Huminga ng malalim si Charlie. Ang lakas ni Linden ay hindi maisip. Sino pa ang makikipag-spar sa akin? Si Linden ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang gininto ang balabal na lumilipad sa hangin na nagmukhang isang hari. Gagawin ko. Isang kabataang nasa ika-5 ranggo ang lumabas mula sa pamilya Clifton. 3 galaw ko kayo tatalunan. Tumawa si Linden at nag-iwan ng after image sa hangin. Nagsago pa ng 2 figure at sa 3 galaw, pinalipad ng malakas na kalabog ang kabataang nasa ika-5 ranggo. Hu! Muling tumaas ang malabong lilang aura ni Lindan. Sino pa? Lumipat ang mga mata ni Linden kina Mildred at Wuheng. Nakapikit si Wuheng at hindi siya tumugon na para bang wala siyang interes na lumaban. Kung paanong hahamunin siya ni Lindan. Gagawin ko. Si Mildred ay parang isang diyosa na bumaba sa gitna ng entablado. Anong klaseng kasanayan yan? Maraming kabataan ang nakatayong nataranta. Ang husay ni Mildred ay tila surreal at higit pa sa isang sayaw. Mabuti. Ginamit ni Linden ang kanyang shadow step at muling lumitaw ang mga after images. Pa! Pa! Ang 2 figure ay paminsan-minsan ay nagpapalitan ng suntok sa himpapawid. Sa tuwing mag-aaway sila, gagamitin ni Mildred ang kapangyarihan ni Linden para tulungan siyang palakasin. Si Mildred ay naglilinang ng twirling snake body at ito ay isang kakaibang kakayahan sa pagpapalakas ng katawan, nagbibigay daan ito sa gumagamit na maging hindi pangkaraniwang malambot at makatiis ng mataas na pinsala. Ang mga magsasaka na may parehong ranggo ay hindi makakapinsala sa kanya sa lahat. Pagpapakilala ni Riley. Kung gaano kalakas ang kanilang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, mas mataas pa si Chin Mildred kaysa kay Anton at mas mababa lang kay Francis. Higit pa rito, ang bilis ng kasanayan ni Mildred ay hindi mas masahol pa kaysa kay Charlie at ang kanyang cultivation ay nasa peak 5th rank din. Sa sobrang paggamit ni Linden ng shadow step, hindi siya makakuha ng kalamangan. 30 galaw. 40 galaw. Unti-unting lumipas ang oras. Ang mga pag-atake ni Linden ay naging mas mabangis din. Spatial Cloud Finger. Makalipas ang 50 galaw, ginamit ni Linden ang kanyang pinakamataas na ranggo na martial art. Shua! Isang manipis na linya ng lilang liwanag ang bumaril sa kalangitan. Hindi na nakayanan ni Mildred ang mga pag-atake ni Linden at halos maubos siya ng dugo matapos ipagtanggol ang 10 galaw. Nakakabaliw ang mga improvement ni Brother Linden. Ang iyong Spatial Cloud Finger at Shadow Step ay nagpapahanga sa akin. Napangiti si Mildred habang sumuko. Bagamat natalo siya, inaasahan ito dahil masyadong malakas ang cultivation ni Linden. Baka si Wuheng lang ang makakalaban sa kanya. Matapos talunin si Mildred, ang huling kalaban ni Linden ay si Wuheng. Sino pa ba ang lalaban sa akin?
Inilibot ng mga mata ni Linden ang mga tao at nang dumaan ito kay Francis, sumili ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang mga mata ni Linden ay napako kay Wu Heng. Kaagad, ang bawat taong naruroon ay tumingin kay Wu Heng na puno ng pag-asa. Wu Heng. Ang hari ng summit noong nakaraang taon ay gumagamit ng ganap na kapangyarihan upang duminahin ang iba pang tatlong mahusay na henyo. Wu Heng. Wu Heng. Habang sinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, dahan-daang tumayo si Wu Heng, walang silbi. Katulad ng dati, 10 galaw. Hua! Nagkagulo ang mga manunood. 10 galaw. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Francis sa iba pang mga henyo. May palayaw si Wu Heng na 10 moves. Huminga ng malalim si Francis. 10 galaw. Hanggang ngayon, wala pang nakipagpalitan ng higit sa 10 galaw sa kanya. Never. 50. 10 galaw Wu Heng. Umabot sa rurok ang summit nang lumitaw si Wu Heng. Bilang panalo sa huling summit, sikat si Wu Heng sa buong Feather Cloud City. Wu Heng, matagal ko nang hinihintay ito. Ang labanan ay lumitaw sa mga mata ni Linden at ang kanyang ika-6 na ranggo na aura ay hindi na pinigilan. Linden, medyo naubos na ang enerhiya mo, mabuti pang magpahinga ka muna. Matulunging babala ni Mildred. Si Linden ay nakalaban na ng maraming laban noon at gumamit ng maraming tibay lalo na sa pakikipaglaban kay Mildred. Kung haharapin niya ang isang normal na kalaban na si Linden ay hindi man lang iisipin ang problemang ito. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si 10 moves, na si Wu Heng, isang taong nambugbog sa kanya minsan. Kuya Linden, magpahinga ka muna habang sinusubukan ko ang kanyang kakayahan. Tumalon si Ling Hanford sa gitna ng entablado gamit ang kanyang sibat. Si Ling Hanford ay nasa ika-7 pwesto sa torneo at wala siyang karapatang dumalo, ngunit ibinigay ni Linden ang pwesto ni Francis sa kanya. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat si Ling Hanford kay Linden at gusto siyang tulungan. Okay, pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Bumalik si Linden sa pavilion at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas. Sa unang pakikipaglaban ni Ling Hanford, masusubok man lang niya ang kaunting kakayahan ni Wu Heng. Wu Heng. Kunin mo ang aking sibat. Bulalas ni Ling Hanford habang ang kanyang pilak na sibat ay kumikislap sa gabi. Tumayo si Wu Heng habang nasa likod ang isang kamay. Kabalbalan. Ang mga aksyon ni Wu Heng ay nangangahulugan na hindi niya inilalagay si Ling Hanford sa kanyang mga mata. Sure. Itinutok ang sibat sa kaliwang balikat ni Wu Heng. Walang ekspresyon si Wu Heng habang nakataas ang isang daliri. Dang! Nagawa ng simpleng daliri na tamaan ang pinakamahinang bahagi ng dulo ng sibat at isang malakas at magulong lakas ng inner ang dam alloy sa sibat papunta sa katawan ni Ling Hanford. Agad na naramdaman ni Ling Hanford ang pagkulo ng kanyang dugo. Bitawan mo! Hinawi ni Wu Heng ang kanyang kamay at tumama kay Ling Hanford ang walang katulad na lakas sa loob na naging dahilan ng pagluwa ng dugo ng huli. Klang! Ang sibat ay lumipad mula sa kamay ni Ling Hanford habang siya ay lumapag sa lupa. Agad na natalo si Ling Hanford sa pamamagitan ng isang hawakan ng daliri at isang palad. Ang eksenang ito ay nagpatibok ng puso ng maraming mga henyo, gayunpaman ito ay nasa loob ng mga inaasahan. Pagkatapos ng lahat, nauna si Wu Heng sa huling summit, at maging si Linden ay makakamit ang parehong mga resulta. Sa loob ng pavilion ng pamilya Hanford. Solemn na ang mukha ni Francis, nakita niya ang buong laban gamit ang kaliwang mata. Ang bawat galaw na ginamit niya ay tila simple at casual, ngunit tatamaan ng mga ito ang kritikal na punto ni Ling Hanford na para bang may kakayahan siya sa kanyang kaliwang mata. Higit pa rito, ang pag-atake ni Wu Heng ay tila sumusunod sa ilang uri ng batas na masyadong malalim para sa kanya. Ito ay katulad ng pag-atake ng misteryosong babae sa loob ng kanyon, ngunit ang pakiramdam mula sa misteryosong babae ay 10-10 beses na mas malakas. Kuya Linden, gumaling ka pa, pupunta ako at pipilitin ko siyang gamitin ang buong lakas niya. Kumikislap ang mga mata ni Peyton habang lumuhad siya sa lugar. Atake! Nakatayo pa rin si Wu Heng na walang ekspresyon. Sky Howling Feast. Agad na ginamit ni Peyton ang kanyang papalapit na pinakamataas na antas ng mataas na ranggo na kasanayan. Kasabay nito, gumamit siya ng mataas na ranggo na bilis ng kasanayan at isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan.
Ang lakas ni Peyton ang pinakamalapit sa apat na magagaling na henyo at wala siyang anumang kapintasan sa anumang aspeto. Sa makatuwid, siya ang pinakamahusay na sumubok sa lakas ni Wu Heng. Pagbasag ng hangin daliri. Ang daliri ni Wu Heng ay hiniwa sa hangin na parang matalim na espada. Ang daliri at kamao ay nagsalubong, ngunit ang daliri ni Wu Heng ay lumampas lamang sa kamao ni Peyton. Agad na bumagsak ang figure ni Peyton habang ang kanyang braso ay namamanhid sa parehong oras. Breaking Wind Finger. Mukhang middle rank na martial art. Teka, nag-training din ako ng Breaking Wind Finger, pero parang iba sa kanya. Sumiklab ang usapan. Huminga ng malalim si Peyton at ginamit ang kanyang high rank speed na kasanayan upang makatakas sa panganib. Nagpalitan ng daliri at kamao ang dalawa. Isang galaw, dalawang galaw, tatlong galaw. Si Wu Heng ay hindi gumagalaw kahit isang hakbang, habang si Peyton ay pawis na pawis at bumubuga. Tatlong suntok lang ang napalitan nila sa kabuuan. Si Peyton ay kailangang gumastos ng enerhiya ng daan-daang beses ng higit kaysa karaniwan. Ang bawat galaw ni Wu Heng ay tila ganap na sumasalungat sa kanya. Bagamat pareho sila ng inner strength at power level, si Wu Heng ay tila nakasink sa langit. Nang marating nila ang ikalimang galaw, ang dibdib, kamay at braso ni Peyton ay sumakit dahil sa pagharang. Biglang, sa ika-6 na galaw, gumamit si Wu Heng ng middle rank leg skill at sa pamamagitan ng thumb, ay tumama sa braso ni Peyton. Napasigaw si Peyton sa sakit at napahiga siya sa sahig na pawis na pawis. Gumamit lamang si Wu Heng ng middle rank finger at leg skill para talunin si Peyton. Pareho lang noong nakaraang taon, middle rank martial arts pa lang ang ginamit niya. Lahat ng kanyang mga kasanayan ay umabot sa pinakamataas na antas. Sa gitna ng stage. Si Wu Heng ay nakatayong matangkad habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang kalmadong-kalmado na para bang wala siyang ginamit na lakas sa nakaraang laban. Matapos matalo si Peyton, nagpadala rin ang pamilya Miller ng ilang mahuhusay na disipulo para subukan siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Maging si Charlie ay natalo sa 7 galaw at sa tuwing umaatake si Wu Heng, isang kamay lang ang ginamit niya. Ang mga magsasaka ng parehong ranggo ay madaling natalo sa loob ng pilay. Mahirap paniwalaan. Tumingin si Francis sa labanan at hindi nagtagal ay naisip niya ang kanyang pagsusuri. Si Wu Heng ay nagsanay ng 5 o 6 na middle rank ang nakasanayan na lahat ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang ilan sa mga galaw ay lumampas pa sa orihinal na kasanayan sa kapangyarihan. Kasabay nito, isang puno malapit sa summit. 2 figure na nakasuot ng pilak na baluti ay tahimik na nakatayo sa isang sanga, nagtatago sa loob ng gabi. Upang makapagsanay ng napakaraming middle rank na mga kasanayan sa pinakamataas na ranggo. Hindi ako makapaniwala na ang isang maliit na Feather Cloud City ay may napakatalentong henyo, kung siya ay ilalagay sa June City, siya ay malalagay sa top 10. Sabi ng isa sa mga pilak na figure. Minamaliit mo siya. Bagamat hindi pa niya naaabot ang martial master, mayroon pa rin siyang sense of one. I think naiintindihan mo ang ibig sabihin nito, hindi ba? Paus na sabi ng kausap. Wala sa mga henyo, panauhin, at matatanda ang nakadama sa 2 taong ito. Si Wu Heng ay nakatayong walang ekspresyon sa gitna ng entablado. Sa puntong ito, walang nang-ahas na hamanin siya kaya ibinaling nila ang kanilang mga mata kay Lindan. Naabot na ni Linden ang ika-6 na ranggo ng martial path at siya lang ang nakakalaban sa kanya. Lumingon din ang mga mata ni Wu Heng sa pavilion ng pamilya Hanford na para bang may hinihintay siya. Handa ka na ba, Wu Heng? Tumayo si Linden, naabot na niya ang kanyang pinakamataas na estado, kumulo ang dugo at lakas ng inner sa loob niya. Hindi ko kailangan maghanda. Bagamat kakalaban lang niya ng maraming laban, halos wala na silang lakas dahil halos agad na natalo ang kanyang mga kalaban. Mabuti. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, nag-iwan si Linden ng isang gininto ang after image at lumitaw sa gitna ng entablado. Ang 2 henyo ay nakatayong magkaharap habang ang mga manunood ay nanunood ng may pag-asa. Maging ang 2 pilak na nakasuot na figure ay nakamasid na nakatingin. Hakbang ng anino. Biglang gumalaw si Linden at bagamat hindi siya nakikita ng karamihan sa mga nakababatang henerasyon, naririnig pa rin nila ang tunog ng "sha-sha" na nagmumula sa kanya.
Alam ng karamihan sa mga tao na ang mataas na ranggo na kasanayan ni Lindan, ang Shadow Step, ay umabot na sa pinakamataas na antas at mas gumagana ito kapag ginamit sa gabi. Hu! Nagpakawala ng hininga si Wu Heng at dahan-dahan niyang binitawan ang kamay sa likod niya habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mga laban na nakalaban niya noon ay lahat gamit ang isang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, dalawang kamay na ang gagamitin niya dahil naabot na ng kanyang kalaban ang ika-6 na ranggo. Nakaharap sa makamulto na figure ni Linden, si Wu Heng ay nakatayong parang estatwa ng bato. Malinaw na nakikita ni Francis na ang dugo, paghinga, at inner strength ni Wu Heng ay nanatiling kalmado sa kanyang katawan. Malamang walang epekto sa kanya ang speed skill ni Lindan. Bumantong hininga siya at umiling. Hindi ako naniniwala sa iyo. Malamig na sinabi ni Ling Hanford na abot na ni Brother Linden ang pinakamataas na antas ng bilis at ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas din. Nagkaroon siya ng paghanga at pagtitiwala kay Lindan. Ngumiti si Francis ngunit hindi siya nagsalita. Sure. Pa. Isang palad mula sa isang gintong figure ang dumampi sa likod ni Wu Heng. Masyadong mabilis. Walang nakaintindi kung paano lumitaw si Linden sa likod ni Wu Heng. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumipat din si Wu Heng. Kalmado siyang gumalaw, bahagyang diniin ang dibdib at namiss lang siya ng nakakakilabot na palad. Bumalik na umaagos na binti. Nang hindi man lang lumingon, pinakawala ni Wu Heng ang kanyang pag-atake. Pang! Mabilis na ipinalibot ni Linden ang kanyang inner strength at nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Wu Heng. Tulad ng inaasahan ni Francis, ang bilis ng kasanayan ni Linden ay walang epekto kay Wu Heng. Paano mo nalaman na walang epekto sa kanya ang shadow step ni Linden? Curious na tanong ni Angelica. Sa kanyang kabilang panig, malamig na sinabi ni Ling Hanford, swerte lang siya at sinabi niya iyon dahil hindi niya gusto si Brother Lindan. Ayaw ko sa kanya. Halos magpakawala ng tawa si Francis, kung tutuusin, halata naman kung sino ang may ayaw kung sino. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Pastahan na tayo. Galit na sabi ni Ling Hanford. 51. Ang ekspresyon ni Francis ay biglang napalitan ng matinding kagalakan, ano ang gusto mong taya? Ang pagtatalo ng dalawa ay naging dahilan upang ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay tumingin sa kanila ng masama. Ngunit alam din ng maraming taong naruroon na hinahangaan ni Ling si Linden at sa pagkakataong ito, ibinigay ni Linden ang imbitasyon ni Francis kay Ling. Sa makatuwid, hindi lang hinangaan ni Ling si Linden, nagpapasalamat din siya sa kanya. Ling, pareho kayong mga disipulo mula sa iisang sekta. Bakit hindi maging mas mapayapa? Sabi ni Riley. Hindi. Ang mukha ni Ling ay naging pula pagkatapos ay puti ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Francis, pastahan ka na si Brother Linden ang mananalo. Naglakas loob ka bang tumaya? Malinaw, si Ling ay lubos na naniniwala kay Lindan. Bakit hindi? Pastahan ako na hindi lang mananalo si Wu Heng, mananalo din siya sa loob ng 20 galaw. Tumawa si Francis. Ano? Ang iba sa loob ng pavilion ay mukhang hindi makapaniwala kay Francis. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon ng 5-5 win-loss ratio sa pagitan ni Linden at Wu Heng. Saan nagmula ang tiwala ni Francis? Mabuti, mabuti, mabuti. Ang natalong partido ay kailangang humingi ng tawad sa ibang tao. Halos bumubula ang apoy mula sa mga mata ni Ling. Oo naman. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado pa rin si Francis. Sa gitna ng stage. Sure. Muling ginamit ni Linden ang kanyang shadow step at lumutang sa paligid ng Wu Heng. Ilang sandali pa, nawasak ang kanyang mga after images. Ang ginintoang figure ay muling lumitaw at tumangay patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Wu Heng sa sobrang bilis. Pa! Nagsagawa ng leg skill si Wu Heng at napaatras ang binti ni Lindan. Nablock na naman. Natigilan si Lindan. Hindi ako naniniwala. Hindi makapaniwala si Linden na maaaring masira ng sinuman ang kanyang shadow step, at mas mababa pa ang antas ng cultivation ng kalaban kaysa sa kanya. Muli, walang ekspresyon si Wu Heng habang nakatayo siya sa parehong lugar, paminsan-minsan ay gumagalaw ng ilang hakbang upang kontrahin si Lindan.
Itinulak ni Linden ang shadow step to the max at hindi lang nakakaligtaan ng kanyang mga pag-atake si Wu Heng, nag-counter-attack din si Wu Heng, kaya umiwas siya sa takot. Kung ang kanyang cultivation ay hindi mas mataas kaysa kay Wu Heng, siya ay ganap na napigilan. Ang bilis ng kasanayan ni Linden ay talagang walang epekto kay Wu Heng. Hindi makapaniwalang tumingin sina Peyton at Amber kay Francis. Si Riley at Angelica ay muling nagtanong kung ano ang dahilan. Si Wu Heng ay nagsanay ng kasanayan sa pandinig na maaaring sabihin ang ruta at posisyon ng pag-atake ng kalaban sa pamamagitan ng pakikinig sa hangin. Idinagdag ang katotohanan na si Linden ang unang umatake, wala talagang banta. Paliwanag ni Francis. Tumingin ang iba at nakita nila na gumagalaw ang tenga ni Wu Heng. Kung hindi titingnang mabuti, hindi nila ito mapapansin. Ngunit sa kaliwang mata ni Francis, madali itong makita. Natagpuan niya na ang mga tainga ni Wu Heng ay lumingon patungo sa posisyon ni Linden, na nangangahulugan na ang kakayahan ni Linden ay hindi maaaring malito si Wu Heng. Mananalo pa rin si Kuya Linden, pero sandali na lang. Matigas na sabi ni Ling. Sa pagkakataong ito, 5 malalakas na suntok ang palitan ng dalawa. Nang matapos ang 5th move, si Wu Heng ay puro depensa. At sa ika-6 na galaw, nagsimula siyang mag-counter-attack. Maliit na ulap na ugat ng mga kamay. Muling hinarang ni Wu Heng ang mga kamay ni Linden at kasabay nito, gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang bilis at tumpak para hawakan ang braso ni Linden. Buksan. Agad na pinakawalan ni Linden ang kanyang inner strength para makipagkamay kay Wu Heng. Kahit na ginawa niya iyon, may naiwan na bakas ng dugo sa braso niya. Ang bawat kasanayan na natutunan ni Wu Heng ay umabot sa pinakamataas na antas o mas mataas at kahit na sa ika-6 na ranggo na cultivation ni Linglong, hindi niya ito maharangan. Naabot ni Wu Heng ang isang napakataas na antas sa mga tuntunin ng kontrol. Sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamaliit na dami ng kapangyarihan, makakayanan niya ang pinakamaraming pinsala. Ang pag-ataking iyon ay tumama sa isa sa mga acupuncture point ni Linden. Nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang buong eksena ng perpekto. Cloud chest foot. Sa pagkakataong ito, unang umatake si Wu Heng at gumamit siya ng hindi kilalang step skill. Parang umuurong siya, pero sa totoo lang, kabaligtaran. Ang bilis ng kasanayang ito ay hindi mabilis, ngunit tila napaka-queer at bawat hakbang ay naglalaman ng walang limitasyong pananaw. Mula sa pananaw ni Francis, ang kasanayang iyon ay hindi isang kasanayan sa bilis ngunit isang paraan upang maglaro ng chess. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kasanayan. Napailing ang lahat ng nanunood. Bagamat hindi ito mabilis, ang kakaiba nito ay naging dahilan ng pagkataranta ni Linden. Pagbasag ng hangin daliri. Sa takot, ginamit ni Linden ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan. Ang makapangyarihang daliri ay tila pumunta sa isang imposibleng ruta patungo sa Wu Heng. Ang kasanayan sa daliri at kasanayan sa bilis ay mahimalang nabayaran sa isa't isa. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ni Francis ang pakiramdam ng isa na may langit. Anong klaseng sitwasyon ito? Nanliit ang mag-aaral ni Linden. Sa sandaling iyon, ang pag-atake ni Wu Heng ay nagbigay sa kanya ng hindi kilalang pakiramdam. Parang may malalim na kalaliman ang kamay ng kalaban. Break. Bulalas ni Linden at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para subukang pigilan ang pag-atake. Napaatras ng 4 hanggang 5 hakbang ang figure ni Wu Heng. Kasabay nito, nagbigay ng si Linden habang nawawala ang pakiramdam niya sa braso. Walang lakas na bumagsak ang kanyang kanang braso. Napabuntong hininga ang mga nanunood. Masyadong kakaiba ang pag-atake ni Wu Heng. Hindi maintindihan ng ilan sa mga naruroon ang nangyari, kakaunti lang ang nakakita ng kung ano. Sa ilalim ng puno. Nagagawa niyang pagsamahin ang ilang martial arts, anong klaseng henyo siya. Malalim na sabi ng isa sa mga pilak na figure. Mukhang naglalaman ito ng kalaliman mula sa holy martial arts. Mukhang hindi siya kasing simple ng hitsura niya. Nagdududang sabi ng isa pang pilak na figure. Paano ito nangyari? Bumaho ang malamig na pawis mula sa noo ni Linden. Sa simula ng labanan, ito ang unang pagkakataon na halatang nasa kanya ang pang-ibabang kamay. 7 suntok lang ang palitan ng dalawa sa ngayon.
10 galaw ni Wu Heng. Hindi ba masisira ang kasabihang ito? Spatial Cloud Finger. Huminga ng malalim si Linden at sa wakas ay pinakawalan ang kanyang pagpatay. Umaungol na kamao ng tigre. Nanatiling walang ekspresyon si Wu Heng at talagang gumamit siya ng middle-ranked martial art. Sa sandaling ito, tila nagmula ang isang alulong mula sa kamao ni Wu Heng. Pang! Ang daliri at kamao ay malakas na nagtama sa isa't isa at ang bulk zone ng hangin ay tinangay ang lahat sa radius na 5 hanggang 6 na metro. Naramdaman ni Linden na ang kamao ng kalaban ay parang metal na bola na sobrang nanginginig. Ang lahat ng mga kasanayan sa daliri ay nag-condense ng enerhiya ng isang tao sa isang punto at bagamat ang pinsalang natanggap ay napakalakas, ang mga panganib ay mataas din. Halimbawa, ang Starfinger ay lubhang mapanganib sa pagsasanay. Anumang maliit na aksidente ay maaaring mabali ang daliri ni Francis. Ang kamao ni Wu Heng ay naglalaman ng magulo at malakas na panginginig ng boses. Teng! Kinailangan ni Linden na umatras muli. Ito ang unang pagkakataon na ang sino man sa kanila ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Agad siyang nilapitan ni Wu Heng gamit ang fist skills, palm skills, foot skills. Lahat sila ay nasa peak level. Ang ika-7 galaw. Ang ika-8 galaw. Ang ika-9 na galaw. Si Linden ay ganap na pinigilan at makikita ang mga sugat sa kanyang katawan. Kung si Linden ay walang mas mataas na antas ng cultivation, ang mga palitan noon ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa wakas, iyon ang ika-10 galaw. Ang ika-10 galaw. Napabuntong hininga ang lahat. Cloud breaking the heavens. Inilagay ni Linden ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang daliri. Ang daliri ay nag-iwan ng lila asher na glow sa kalangitan. Napakalakas. Nagulat ang mga henyong nanonood. Ang kapangyarihan ng daliring ito ay malapit sa aking one-line Starfinger. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Francis. Kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Wu Heng at huminga ng mahina. Habang ginagawa niya iyon, lumitaw ang isang madilim na kulay abo na inner strength. Ang dami ng inner strength na nabuo ay lumampas sa limitasyon ng 6th rankers. Paano niya ito nagawa? Pagwawalis ng hangin at ulap. Ikinaway ni Wu Heng ang kanyang damit at sa tunog ng pag-iilaw, ang mga bato sa ibaba niya ay pinutol-putol na pagkatapos ay naging isang buhawi. Ang casual na pag-alog ng kanyang roba ay tila iniistorbo ang hangin. Ito ang pinakamalakas na hakbang na ginamit ni Wu Heng. Boom! Ang dalawang matitinding galaw ay nagsalubong ng husto na bumubuo ng isang miniature tornado. Ang sandaling iyon. Dalawang malabong figure lamang ang nakita at nababalot sila ng alikabok. Parang mga manok na kahoy ang mga nanunood. Malakas. Napakalakas. Huminga ng malamig ang lahat. Kung ikukumpara sa dalawang ito, ang bawat labanan noon ay parang larong pambata. Mahirap paniwalaan na ang mga taong ito ay nasa ika-6 na ranggo lamang. Ang enerhiya sa dulo ay napakalapit sa antas ng Martial Master. Ang mahahalagang bisita ay nakakita ng higit pang mga bagay at naunawaan kung gaano kakilakilabot ang mga Martial Masters. Hu! Nanginginig ang figure ni Linden pagkatapos ay dumura ng isang subo ng dugo habang siya ay natamba. Flop! Ginamit niya ang isang kamay niya para itulak ang sarili sa lupa, bakas pa rin sa mukha niya ang mga ekspresyon ng takot at ayaw. Nawala! Hindi lang siya natalo siya sa 10 galaw. 10 galaw Wu Heng. Hindi ba ito masisira? Paano matatalo si kapatid na Lindan? 10 galaw pa lang. Tila nawala ng kaluluwa si Ling. Si Linden ang naging Diyos niya. Nawala sa 10 galaw. Nagulat si Francis sa kanyang sarili. Akala niya ay matatalo si Linden, ngunit hindi sa 10 galaw. Sa sandaling ito, lahat ng iba ay nakatitig sa kanya na parang siya ay isang uri ng hayop. 52. Ang iba ay agad na tumitig kay Francis. Muli ay tama ang kanyang mga palagay, ngunit hindi ito ang paraan na inakala niyang matatalo si Lindan. Paano ka magiging ganito, Francis? Hindi ka dapat magsalita ng masama tungkol kay Kuya Lindan. Nagsalubong ang mga kilay ni Peyton. Pagkatapos ng lahat sila ay mula sa iisang pamilya at si Linden ay nawawala ng mukha para sa lahat dito.
Malaking bibig. Malungkot na sabi ni Ling na parang natalo si Linden dahil sa hula ni Francis. Sinisisi mo ako dito. Ngumiti si Francis habang umiiling at malamig na sinabi, nakalimutan mo lang ba ang postahan natin kung saan ang natalong panig ay kailangang humingi ng tawad sa kausap? Taya. Humingi ng tawad. Agad na nanlamig ang mukha ni Ling at hindi na siya nagsalita pa. Maaari akong humingi ng paumanhin sa iyong pagkatalo, ngunit hindi ko iyoko ang aking ulo sa iyong walang hiyang gawa. Nanginginig na sabi ni Ling sa kahihiyan. Ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkatalo. Tumingin si Francis nang may pang-aalipusta. Ikaw. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo hamanin si Wu Heng? Kung maorang mo ang 10 galaw niya, wala akong masasabi. Galit na sabi ni Ling. Dahil si Linden ay tumagal ng 10 galaw, hindi niya akalain na magagawa pa ni Francis ang mas mahusay. Sinuri ng mga mata ni Wu Heng ang nakababatang henerasyon at sa wakas ay napunta sila kay Francis, gusto mo bang makipag-spar sa akin? Nagulat ang ibang mga henyo ng pamilya Hanford. Maging si Ling, na nasa gitna ng pagtatalo, ay natigilan. Ngunit nang mapagtanto niya na hinahamon ni Wu Heng si Francis, ang ekspresyon ng kanyang pagkagulat ay napalitan ng pagkatuwa. Fine. Gaya ng gusto mo, ipapakita ko sa iyo kung gaano karaming mga galaw ang maaari kong harangan. Mapaglarong sabi ni Francis habang nakatingin kay Ling. Bagamat tumindig ang mga balahibo ni Ling mula lamang sa pagtingin ni Francis sa kanya, nagpatuloy pa rin siya, kung makakatagal ka ng higit sa 10 galaw, hihingi ako ng tawad sa iyo ng totoo. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinabing tumatagal ng 10 galaw, kundi higit sa 10 galaw. Pagkatapos ng lahat, si Wu Heng ay tinawag na 10 moves, na Wu Heng. Masyadong maikli ang 10 galaw, hindi bababa sa 30. Hindi, 50 galaw. Casual na sabi ni Francis na iniwan ang isang grupo ng mga natarantang disipulong Hanford. Saan nanggaling ang tiwala niya? Mayabang. Narinig ni Linden, na bumabalik, ang kanyang mga salita at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Kung siya, ang numero 1 disipulong Hanford, ay matalo, sino pa ang may pagkakataon? Sa gitna ng stage. Mabagal na lumakad si Francis patungo kay Wu Heng at sinabing, narito si Francis upang makipagsapalaran sa iyo. Hindi maaaring magkamali ang aking intuition, naniniwala ako na ikaw lamang ang maaaring maging tunay na kalaban. Mahinahong sabi ni Wu Heng. Kakalaban mo lang, bibigyan kita ng 10 hininga para makabawi. Mahinahong sabi ni Francis. Mayabang. Nagsimula ang talakayan sa mga manunood. Maling gamot ba ang kinain niya? Kailangan bang gumaling si Wu Heng para lang labanan siya? Manood ka na lang ng palabas. Ang ibang mga henyo ay nagmura at nagmura. Hahaha. Sa loob ng pavilion, tumutulo ang mga luha mula kay Ling. Hindi nagtagal, bumalik ang atensyon ng mga manunood kay Wu Heng nang may pag-asa. Pagkatapos ng lahat, si Wu Heng ay hindi man lang nakahinga ng makipaglaban kay Lindan. Okay. Matalim na tiningnan ni Wu Heng si Francis at umupo ng naka-crossleg para mabawi ang kanyang lakas. Ano? Nagulat ang mga nanonood. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ling. Lumitaw ang kadiliman sa mukha ni Lindan. Bakit napakahalaga ni Wu Heng kay Francis? Malinaw na lalaban na ni Wu Heng si Francis sa kanyang peak state. 1 hininga. 2 hininga. 3 hininga. Nagkaroon ng patay na katahimikan habang nakabawi si Wu Heng. Sa wakas, lumipas na ang 10 paghinga. Dahan-daang tumayo si Wu Heng at halatang naabot na niya ang kanyang peak state. 10 hininga. Talagang hindi ka normal. Tumingin si Wu Heng kay Francis ng malalim. Dati, si Wu Heng ay palaging nasa casual na estado at hindi siya gumugol ng maraming enerhiya hanggang sa nilabanan niya si Lindan. Dahil nakalaban niya ang isang taong may mas mataas na ranggo, gumugol siya ng mas maraming enerhiya. Naunawaan ni Wu Heng na kailangan niya ng 10 paghinga ng oras upang maabot ang kanyang peak state at nagkataon, ito ang oras na ibinigay sa kanya ni Francis. Nagulat si Wu Heng sa katumpakan at hindi niya naiwasang maging seryoso. Nagsimula na. Si Francis ay hindi nakaramdam ng kaba. Sa halip, nakaramdam siya ng pag-asa. Bahagyang micro-step.
Ginamit niya ang kanyang maliksi na bilis at siya ang unang umatake. Ang lightly micro-step ay isang pick na may mataas na ranggo na martial art, ngunit kapag ginamit sa lightly floating fairy, ito ay katumbas ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. Ang bawat hakbang na ginawa ni Francis ay magaan at maliksi na parang sumanib sa hangin. Galit na Dragon Fists. Si Francis ay hindi sumubok ng anumang marangya na pandaraya at isang simpleng suntok lang ang nataman niya. Alam niya na ang pakiramdam ni Wu Heng ay higit na nahihigitin ng mga kaparehong henerasyon, walang nagawa sa kanya ang mga trick moves. Angry Dragon Fists, middle rank martial art, peak level. Nagsagawa rin si Wu Heng ng isang kasanayan na umabot sa pinakamataas na antas at ang dalawa ay nag-away. Hong! Nagdulot ng shockwave ang mga kamao. Nakaharap sa kamao ni Francis, nanginginig lang si Wu Heng, ngunit hindi siya umatras. Seng! Ginamit ni Francis ang enerhiya para umikot sa himpapawid at muli siyang umatake. Pagbasag ng hangin daliri. Maliit na cloud acupuncture point. Matalim ang mga mata ni Wu Heng habang gumagamit siya ng dalawang middle rank martial arts ng peak level. Ginamit pa rin ni Francis ang Angry Dragon Fists para kontrahin siya. Tung! Tung! Sa pagkuha ng mga suntok na ito, naramdaman ni Francis na namamanhid ang kanyang braso. Ito ay dahil ang dalawang kasanayang ginamit ni Wu Heng ay nagbayad sa isa't isa at nang bigla niyang binago ang kanyang kakayahan mula sa breaking wind finger patungo sa small cloud acupuncture point, nahuli nito si Francis. Ang small cloud acupuncture points ay partikular na tumama sa mga acupuncture point at nagkaroon ito ng tiyak na epekto sa pagkontra sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Galit na Dragon Fists. Sa halip na umatras, sumalakay si Francis. Nagulat si Wu Heng, hindi niya akalain na napakalakas pala ng metal wall technique na halos walang epekto ang kanyang small cloud acupuncture point. Cloud chest step. Kaagad, umatras si Wu Heng, na pinababa ng mga nanunood ang kanilang mga draw sa takot. Si Wu Heng ay may sariling dahilan kung bakit siya umatras. Una, hindi gaanong naapektuhan si Francis ng kanyang maliit na kamay na kasanayan. Pangalawa, ang aura at kapangyarihan sa kamao ni Francis ay lumampas sa kanyang inaasahan. Galit na kamao ng dragon. Ang kamao ni Francis ay parang fire dragon na lumapit sa kanya. Ang antas ng kamao na ito ay lumampas sa tuktok. Para sa susunod na dalawang galaw, ganap na napigilan si Wu Heng. Gayunpaman, maswerte na mayroon siyang cloud chest step, na lubhang kakaiba at hindi mahuhulaan, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas ng mabilis. Cloud chest step. Bahagyang micro step. Ang isa sa kanila ay hindi mahuhulaan, habang ang isa naman ay maliksi. Nagpalitan pa ng suntok ang dalawang figure. Sa mga tuntunin ng bilis at liksi, si Francis ang nangunguna, ngunit ang cloud chest step ni Wu Heng ay napaka-unpredictable na parang hindi ito isang kasanayan kundi isang bitag. Nang si Wu Heng ay sumulong ng ilang hakbang, maaaring siya ay nasa isang dehado. Ngunit maaari rin itong maging isang bitag para sa kanya upang palihim na atake. Ang ika-6 na galaw. Ang ika-7 galaw. Si Wu Heng ay nagsimulang dahan-daang nangunguna. Hindi sinasadya ni Francis ang kanyang kaliwang mata at dahil dito, nataman siya ng ilang beses. Ngunit dahil ang kanyang metal wall technique ay nasa ika-5 antas sa halip na ang pinakamataas na ika-4 na antas, hinaranggan nito ang lahat ng pinsala. Naramdaman din ni Wu Heng na ang kanyang kalaban ay mapanlinlang, ang kanyang sariling pandama ay kapantay ng martial masters, ngunit nalaman niyang hindi niya kayang saktan ang kanyang kalaban. Isa o dalawang beses nang tamaan ni Wu Heng ang katawan ni Francis, para siyang sumusuntok ng metal na ledrilyo. Ito ay labis na ikinagulat niya, si Francis ay talagang mapanlinlang. Una, si Francis ay may napakabilis na reflexes at battle intuitions. Pangalawa, ang kanyang bilis at mga kasanayan sa depensa ng kamao ay napakalakas. Maliban kung natama ni Wu Heng ang vitals ni Francis, hindi magkakaroon ng totoong pinsala si Francis. Higit pa rito, mabilis si Francis. Noong nakipag-sparring siya kay Charlie noon, napatunayan na top tier ang kanyang bilis at hindi lang iyon, naramdaman ni Wu Heng na mas mabilis pa si Francis. Ang parehong mga dahilan kung bakit si Francis ay umuurong din minsan. Ang ika-8 galaw.
Ang ikasyam na galaw. Ang lahat ng nanunood ay nataranta, mula sa simula hanggang ngayon, walang sino man ang nakipagpalitan ng higit sa 10 suntok kay Wu Heng. Si Peyton ay nagpalitan ng 6 na suntok at si Charlie ay nagpalitan ng 7 suntok. Kahit na ang may pinakamataas na cultivation, si Linden, ay natalo sa loob ng 10 galaw. Sa sandaling ito, nagpalitan ng 9 na suntok si Francis. Papalapit na ito sa ika-10 galaw. Ang mga mata ni Wu Heng ay parang kidlat habang sila ay naglalabas ng fighting will at agad niyang ginamit ang cloud chess step at ilang iba pang mga kasanayan. Ang mga kasanayan sa gitnang ranggo ng pinakamataas na antas ay may hindi maisip na kapangyarihan kapag ginamit ng magkasama. Starfinger. Agad na pinalamutian ni Francis ang kanyang inner strength sa kanyang daliri at pinalo ng ilang beses. Tung! 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 Ang bawat daliri ay maaaring tumusok sa mga metal na tabla. Sa mga mata ni Francis, ang bawat daliri ay mabilis, tumpak at malakas. Ang ika-9 na galaw. Ang ika-10 galaw. Bukod sa tunog ng pag-aaway ng dalawa ay wala nang ibang maririnig. Pagwawali sa ulap at hangin. Hinawi ni Wu Heng ang kanyang robe at isang layer ng bato sa ibaba ng kanyang mga paa ang ipinadala sa bawat direksyon. Ito ang hakbang na tumalo kay Lindan. Third stand Starfinger. Ang dulo ng daliri ni Francis ay tumusok sa hangin na nag-iwan ng Asher streak sa likod na parang ito ay isang bulalakaw. Imposible. Paanong nasa ikatlong antas ang kanyang Starfinger? Bulalas ni Lindan. Suo. Nabangga ng matalas na daliri ang robe ni Wu Heng. Hong. Ang alikabok ay dahan-daang tumira. Ang ika-10 galaw. Dalawang figure ang magkatabi, walang gumagalaw. 53. Napabuntong hininga ang lahat ng mga henyong nanunood habang matamang nakatitig sa dalawang figure. Sa gitna nila, sina Linden at Ling ay may sobrang pangit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. 10 galaw, paano siya? Mapanganib na kumislap ang mukha ni Lindan. Mula sa simula ng summit hanggang ngayon, siya lang ang nakatiis ng 10 suntok mula kay Wu Heng kahit na natalo siya sa ika-10 hakbang. Pero sa ngayon, maaari ding makipagpalitan ng 10 galaw ang minamaliit niya. Bilang pinakamataas na henyo ng sekta ng Hanford, paano niya hahayaang mangyari ito? Lalo siyang natakot nang maisip niya ang katotohanang maaaring manalo si Francis. Paano nangyari ito? Nagtatampo ang mukha ni Ling. Maraming beses na siyang nakipagpustahan kay Francis, ngunit natalo niya silang lahat. Ang pagganap ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa Diyos sa kanyang puso si Lindan. Hindi mas mahina. Mas mabuti. Nalaglag ang alikabok at magkatabi ang dalawa. Parehong magkadikit ang mga braso ni Wu Heng at Francis habang pareho silang huminga ng mabilis. May masasamang sugat sa katawan ni Wu Heng na nagpakunot ng kanyang kilay sa sakit. Sa kabilang banda, tumayo si Francis, bagamat napunit ang kanyang kamiseta, hindi siya nasugatan dahil ang kanyang metal wall technique ay umabot na sa ika-5 antas. In terms of defense, meron siyang metal wall technique. In terms of speed, meron siyang lightly floating fairy. And in terms of offense, meron siyang Starfinger. Sa bawat aspeto, top tier siya. 10 galaw nang hindi natatalo. Nagkagulo ang mga nanunood na kabataan. Sa wakas ay nasira ang 10 galaw na alamat ni Wu Heng. May isang taong kayang makipagpalitan ng 10 galaw sa kanya. Ang eksenang ito ay parang isang mabigat na martilyo na tumatama sa mga mukha ni Linden at Ling. Sina Peyton, Amber at Riley ay may mga ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Sino ang mag-aakala na may ganoong itim na kabayo sa loob ng pamilya Zhao? Hindi. Matagal na siyang Black Horse. Mula sa Outer Disciples Contest hanggang sa main tournament hanggang sa Genius Summit, si Francis ay gumagawa ng mga milagro. Zhao or Hanford. Masyadong malakas. Nagningning ang kaligayahan sa mga mata ni Angelica. Bago niya sabihin na pwede siyang magpalit ng 30, hindi. 50 moves. Kinagat ni Ling ang kanyang mga ngipin at sinabing walang gana.
Kahit na mas mahusay ang performance ni Francis kaysa kay Linden, ayaw niyang yumuko sa kanya. Wu Heng, ang iyong tinatawag na 10 galaw ay dapat may isang uri ng koneksyon sa iyong cloud chess step. Sa 10 hakbang na nagse-set up ng bitag at gumagamit ng pinakamaliit na dami ng enerhiya upang harapin ang pinakamaraming pinsalang posible. Nakangiting sabi ni Francis. Tama ka. Ang pagtagal mo ng 10 galaw ay nangangahulugan na ang iyong lakas ay kapantay man lang sa akin, o mas malakas pa kaysa sa akin. Isang mapanganib na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Wu Heng. Mata sa mata ang dalawa, kahit sino sa kanila ay maaaring umatake agad. Haha! Masyado kang mapagpakumbaba maliban na lang kung nasa peak 5th rank lang ang cultivation mo. Malalim na sinabi ni Francis na may kahulugan. Biglang naging solemn na ang mukha ni Wu Heng. Naglalagablab na kamao ng metal. Si Francis ay umatake habang si Wu Heng ay nagambala. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya gumamit ng Angry Dragon Fist o kahit Starfinger, ginamit niya ang pinakapangunahing kasanayan Flaming Metal Fist. Sa maikling agwat, ang pinakasimple, mas mabilis na pag-atake ay may pinakamahusay na epekto. At ang Flaming Metal Fist ay ang pinakaginagamit na kasanayan ni Francis. Ngunit hindi rin nagkukulang si Wu Heng, ang kanyang mga pandama ay lumampas sa limitasyon ng ika-6 na ranggo at ito ay kapantay ng Martial Masters. Sa sandaling i-condense ni Francis ang kanyang inner strength at inilabas ang kanyang kamao, nag-react siya sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang palad. Pang! Napaatras si Wu Heng dahil sa banggaan ng kamao at palad. Sinanay ni Francis ang metal wall technique at may kalamangan sa depensa at kapangyarihan. Ang katotohanan siya ang unang umatake ay naging mas malakas din ang suntok niya kaysa sa palad ni Wu Heng. Galit na kamao ng dragon. Si Francis ay nagpatuloy mula noong siya ay nanalo at ang kanyang inner strength ay nagsimulang dahan-daang lumipat sa peak 5th rank. Pagkatapos ng kanilang unang 10 galaw, itinulak ni Francis pabalik si Wu Heng. Nagtinginan ng mga manunood sa takot. Walang makakaisip na may isa pang talentadong kabataan na makakalaban ni Wu Heng. 11 galaw. 12 galaw. 13 galaw. Nakontrol ni Francis ang unang 20 galaw. Sa kanyang kaliwang mata, nakita niyang may bahagyang pinsala sa loob ng katawan ni Wu Heng, kaya hindi niya ito pinapahinga. Kinailangan ni Wu Heng na umatras para magkaroon ng kaunting oras para pagalingin ang bahagyang panloob na pinsalang iyon, ngunit dahil alam ni Francis na sa kanyang kaliwang mata, hindi niya binigyan ng oras si Wu Heng para gumaling. Natigilan ang audience. Sa loob ng pavilion ng pamilya Hanford. Ang mukha ni Linden ay sobrang pangit at ang kanyang dalawang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang cultivation ni Francis ay hindi mas mataas kaysa sa kanya. Kung gayon bakit kaya niyang labanan si Wu Heng? Sa ilalim ng malaking puno. Zizi, kawili-wili. Hindi ako makapaniwala na ang isang maliit na lungsod tulad ng Feather Cloud City ay magkakaroon ng dalawang mahuhusay na henyo, ang potensyal ng dalawang ito ay maaaring may rank sa top 5 nanograms June City. Sabi ng isa sa mga pilak na figure. Kailangan nating iulat ito sa aking Panginoon kung sakaling ang dalawang ito ay makuha ng ibang paksayon. Maingat na sabi ng isa. Sa gitna ng entablado, nagpalitan ng suntok ang dalawang figure ngunit walang nakapagpasya kung sino ang mananalo. 20 galaw. 21 galaw. 22 galaw. Pagkatapos ng 22 galaw, si Wu Heng ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Ang kanyang cloud chess step ay dalubhasa sa paggamit ng mabagal at matatag na bilis upang kontrahin ang mabilis na bilis. Higit pa rito, pinigilan niya ang kanyang sarili na makipag-away kay Francis. Masyadong malakas si Francis sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, at sa sandaling ginamit niya ang Starfinger, ang pinsalang natamo ay katumbas ng pinakamataas na ika-6 na ranggo. Nangangahulugan ito na kahit si Linden, na umabot sa ika-6 na ranggo, ay matatalo. Sa makatuwid, si Wu Heng ay kailangang umatras paminsan-minsan at manalo ng ilang oras upang makapagpahinga. 30 galaw. 35 galaw. Sa wakas, sa 35 hakbang, bahagyang nagtagumpay si Wu Heng. Ang labanan ay naging mas matindi at mapanganib.
Paminsan-minsan ay palihim na umaatake si Wu Heng at kapag ginamit niya ang Cloud Chess Step, mas lalong hindi nahuhulaan ang mga sneak attack. Ngunit ang mga reflexes ni Francis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, sa mahalagang sandali ay makikita niya kung paano aatake si Wu Heng. Paano niya nagawa ito? Kapareho ko ba siya? May senses ba siyang martial master? Nag-iisip si Wu Heng. 50 galaw. 60 galaw. Walang nanalo. Flop. Walang magawang bumagsak si Ling sa lupa, mapatla ang kanyang mukha. Noon, nakipagpustahan siya kay Francis na kung makakapagpalit siya ng 10 galaw, matatalo siya. Ngunit sa oras na iyon si Francis ay tumawa, ang 10 galaw ay napakaliit, kahit 30, hindi 50 galaw. At sa sandaling ito, ang dalawa ay nagpalitan ng mahigit 60 galaw na walang palatandaan ng panalo o pagkatalo. 60 galaw. 70 galaw. Pataas ng pataas ang offense rate ng dalawa. Sa wakas, umabot sila ng 80 hanggang 70 galaw. Huminga ng malalim si Wu Heng at naging mas malinaw ang kanyang One with the Heavens aura. Ang aura na ito ay katulad ng sa isang mahiyaing babae sa kanyan, ngunit ito ay mas mahina. Ang pagharap sa aura na ito ay naramdaman ni Francis na para siyang langgam. Ang pakiramdam na iyon ay nagpahinto sa kanyang paghinga ng maayos. Pagkatapos ng 70 galaw, bawat pag-atake na ipinadala ni Wu Heng ay naglalaman ng malalim na insight. Ang kaliwang mata ni Francis ay dahan-daang bumukas at isang malabong berdeng asher na glow ang tumakip sa kanyang eyeball. Bigla siyang pumasok sa supervision mode. Ang bawat galaw na ginawa ni Wu Heng ay 10 beses ng mas mabagal. Sure! Sa loob ng itim na sukat. Isang guwang na figure ni Wu Heng ang lumitaw at ang bawat aksyon na ginawa niya ay near-replay ng pabalik-balik. Ang mga hollow figure na aksyon ay naglalaman ng malalim na mga insight at mas madaling maunawaan ang mga ito kumpara sa babae. Dahil nakakuha na siya ng ilang insight mula sa mysterious wind palm na iyon, nalaman kaagad ni Francis ang aura na ito. Bukas. Biglang pinagsama ni Francis ang kanyang lightly floating fairy, lightly micro-step at flaming metal fist sa isa. Isang aura na katulad ng kay Wu Heng ang lumitaw sa kanyang katawan. Pa! Itinutok ni Francis ang isang palad kay Wu Heng. Teng teng teng. Umatras ang figure ni Wu Heng, puno ng pagkabigla ang mukha, ano? Ang palad niya. Siya ay may kakaibang pakiramdam na ang aura mula sa palad ni Francis ay ninakaw mula sa kanya. Kung totoo yun, sobrang nakakatakot. Huminga ng malalim si Wu Heng at pinakipot ang kanyang inner strength. Ang kanyang pandama ay kapantay ng martial masters at ang kanyang condensing speed at strength ay higit na nalampasan ng 6th rankers. Nangangahulugan ito na ang sinumang cultivator sa ilalim ng ika-6 na ranggo ay hindi maaaring talunin si Wu Heng sa mga tuntunin ng inner strength. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niyang talunin si Lindan. Ngunit hindi niya alam na nasubaybayan ng kaliwang mata ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa inner at mga pagbabago sa daloy ng dugo. Kaya pala ganito. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Francis ang aura na iyon. Starfinger. Ang daliri ni Francis ay tumusok sa hangin at sa pagkakataong ito ay mas malakas pa ito kaysa dati. Ang Starfinger ay tungkol din sa pag-condense ng inner strength. Matapos niyang malaman kung paano pinalamutian ni Wu Heng ang kanyang inner strength, ang Starfinger ni Francis ay bahagyang tumulak pasulong. Fantastic! Papalapit na ang Starfinger sa peak 3rd level. Gusto niyang pasalamatan si Wu Heng. Una, nakakuha siya ng ilang insight sa mahiwagang aura na iyon. Pangalawa, natutunan niya kung paano i-condense ang inner strength ng mas mahusay. 71 galaw. 72 galaw. Si Francis ay lumaban ng mas matapang at mas matapang. Bagamat hindi natatalo si Wu Heng, hindi rin siya nangunguna. Ang naging dahilan kung bakit siya nanlamig ay ang potensyal ni Francis, nararamdaman niyang lumalakas si Francis. Ang aura at inner strength ni Francis ay halos magkapareho sa kanya. Anong klaseng tao ang lalaking ito? Hindi naiwasang aminin ni Wu Heng na nakilala niya ang kanyang kaaway. Ang kanyang forte ay enlightenment at ang bilis ng pangunawa ng kanyang kalaban ay mas mabilis pa sa kanya. 75 galaw. 76 na galaw.
Nagsasara sila sa 100 galaw. Napabuntong hininga ang lahat ng naroroon, puno ng pag-asa at pananabik ang kanilang mga mata sa magiging resulta. Ayon sa mga patakaran, kapag nagpalitan sila ng 100 galaw ang mga henyo at nagho-host na tao ang magpapasya kung sino ang mananalo. Gayunpaman, sa 79 na paglipat. Teng! Umikot si Wuheng at tumalo ng 10 metro sa ere, dito nagtatapos. 54. Dito na magtatapos. Ang lahat ay tumingin sa pag-asa na nagtataka kung anong uri ng pagpatay na hakbang mayroon si Wuheng. Puno ng pag-asa si Francis habang dahan-dahan niyang ipinapaikot ang kanyang lakas sa loob. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, mayroon siyang star finger at ang pinakamalakas na paninindigan na one-line star finger ay hindi pa nagamit noon. Sa mga tuntunin ng depensa, ang kanyang metal wall technique ay umabot sa ika-5 antas, lahat ng pag-atake sa ilalim ng ika-7 ranggo ay hindi magiging kritikal sa kanya. Higit pa rito, ang tunay na paglilinang ni Francis ay nasa ika-6 na ranggo. Ang mukha ni Wuheng ay parang tubig, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at ang kanyang inner strength ay tumigil sa pag-condense. Bahagyang nagulat si Francis. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Walang ekspresyong sinabi ni Wuheng. Aminin ang pagkatalo. Bakit? Nagkagulo sa buong audience, karamihan sa kanila ay nataranta. Inamin ni Wuheng ang pagkatalo. Maging ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay nalaglag ang kanilang mga panga. Walang sino man ang makakaasa na aaminin ni Wuheng ang pagkatalo sa 79 na hakbang. Pagkatapos ng lahat mula sa kasalukuyang sitwasyon, sina Francis at Wuheng ay parehong may 50% pagkakataong manalo. Tinalo niya si Wuheng. Walang magawang nakaupo si Ling sa lupa habang nakatitig sa hangin. Sa wakas ay napagtanto na niya kung anong uri ng halimaw ang kanyang pinalubha. Hindi lang nalampasan ni Francis ang nangungunang henyo ng sekta, si Lindan, nagawa pa niyang umamin ng pagkatalo ang nangungunang henyo ng Feather Cloud City. Hindi ka natalo. Formal na sinabi ni Francis habang matalim ang tingin kay Wuheng. Nararamdaman ng kanyang kaliwang mata ang lakas ng inner at pagdaloy ng dugo at mula kay Wuheng, nakikita ni Francis na mas malakas pa ang kanyang inner strength kaysa kay Lindan. Sa makatuwid, ang cultivation ni Wuheng ay wala sa peak 5th rank. Ang kanyang tunay na paglilinang ay nasa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Pinakamataas na pang-6 na ranggo. Nadodge na niya ang lahat ng mga henyo ng Feather Cloud City sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa unang pagkakataon na inspection niya si Wuheng, naisip ni Francis, ang taong ito ay hindi simple. Malinaw, hindi matatakot ni Francis si Wuheng sa kanyang tunay na paglilinang. Hindi lang siya nagkaroon ng malakas na cultivation sa kanyang sarili, mayroon din siyang tulong ng kanyang kaliwang mata na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi matatalo. Walang saysay na ipagpatuloy ang ating laban. Umiling si Wuheng. Hindi siya natalo, pero ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil ang kanyang tunay na paglilinang at mga galaw ng pagpatay ay makikita ng iba. May dalawa pang dahilan. Una, mas matanda siya kay Francis ng 2 taon at ayaw niyang gamitin ang kalamangan na ito para talunin siya. Pangalawa, ang aura at diskarte ni Wuheng ay ninakaw ni Francis. Mula sa pananaw ni Wuheng, si Francis ay isang halimaw, ang magpakita ng higit pang mga trick ay makikinabang lamang sa kanya. Paano kung tawagin natin itong draw? Sabi ni Mildred bilang host. Gumuhit. Tumingin si Francis kay Wuheng at sabay na tumango ang dalawa. Oo naman. Pumayag si Francis at hindi pilit na ipinagpatuloy ang kanilang sparring. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga patakaran, ang labanan ay hindi tatagal ng higit sa 100 galaw. Maghihintay ako sa susunod nating laban. Nakangiting sabi ni Wuheng. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang umalis sa summit. Ang eksenang ito ay nalitaw sa maraming tao. Umalis ba si Wuheng sa kalagitnaan? Walang nakakaalam na pagkatapos umalis ni Wuheng, hindi na siya muling nagpakita sa Feather Cloud City. Ang kanyang pag-iral ay unti-unting nawala sa wala. Hanggang sa huli lang siya nakilala ni Francis. Nagpatuloy ang summit.
Ang labanan ni Wuheng at Francis ay nagtulak sa summit sa isang kasukdulan. Ang mga laban sa sparring pagkatapos ay nawala lahat ng kanilang lasa. Ngayon, ang apat na magagaling na henyo sa wakas ay nagkaroon ng kanilang mga ranggo. Unang lugar, Francis at Wuheng. Ikatlong lugar, Lindan. Ikaapat na lugar, Mildred. Sa puntong ito, hindi dapat magkaroon ng anumang mga hindi pagkakasundo, ngunit ang summit na ito ay hindi lamang nagkaroon ng isang itim na kabayo. Itong si Angelica ay gustong makita ang iyong kakayahan. Si Angelica ay parang isang malinaw na lotes, dalisay at banal. Kaagad siyang nakakuha ng atensyon ng maraming kabataan. Sumiklab ang usapan. Naabot ni Angelica ang ika-5 ranggo sa murang edad. Ang kanyang potensyal ay mas mababa lamang kaysa kay Francis, ngunit naunawaan ni Francis na ang lahat ng kredito ay napupunta sa kanyang kaliwang mata. Kung hindi niya nakuha ang ganitong mata, tiyak na si Angelica ang pinaka-talented sa pamilya Hanford. Maging si Linden ay hindi umabot sa antas na ito sa parehong edad. Higit pa rito, si Angelica ay nagmula sa isang sekta ng sangay at sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ang sure ay mas mababa kaysa kay Lindan. Pupunta ako. Mula sa pamilya Clifton ay nagmula ang isang kabataang nasa ika-5 ranggo. Ang taong ito ay si Clyde, pumangalawa sa pamilya Zin, sa likod ni Wuheng at sa harap ni Anton. Natalo lang siya kina Linden at Mildred noon. Sa mga tuntunin ng lakas, si Clyde ay kapantay ni Peyton, isang hakbang lamang sa likod ng apat na mahuhusay na henyo. Butterfly Leaf Palm. Si Angelica ay kasing liwanag ng hangin at ang kanyang palad ay napakalambot at maislan. Sa kanyang pag-atake, ginamit niya kaagad ang kanyang mataas na martial art na butterfly leaf palm na halos umabot na sa peak level. Pa! 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 Nag-cruise ang dalawang figure. Si Angelica ay maganda at maislan. Sa pagpapalitan ng hanggang 10 galaw, si Angelica ay nakakuha ng mataas na kamay. Sa mga tuntunin ng pinsala, siya ay kapantay lamang ni Peyton ngunit ang kanyang inner strength skill ay air crossing breathing technique, na higit na nakahihigit kaysa kay Clyde. Ang air crossing breathing technique ay nagpapataas ng kanyang mga kasanayan sa bilis at opensa at kapag ang mga kasanayan ay ginamit ng magkasama, madali niyang matatalo ang iba na may parehong ranggo. Makalipas ang 30 galaw, muling tumaas ang kapangyarihan ni Angelica. Ang kanyang palad ay parehong malambot ngunit matigas at mula sa labanan, tila nakakuha siya ng higit pang mga insight. Nagsanay din siya ng isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan tulad ng Mildred. Nagulat si Anton. Ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Angelica ay hindi mas mahina kaysa sa metal wall technique, ngunit mas angkop ito para sa mga kababaihan. Mayroon siyang malaking potensyal at malamang na itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Biglang naalala ni Francis ang misteryosong isang armadong matandang lalaki. Ang matanda ay maaaring kumuha ng mataas na ranggo na kasanayan tulad ng metal wall technique ay hindi kapanipaniwala. Makalipas ang 30 galaw, sunod-sunod na alon ang inatake ni Angelica, at sa wakas ay natalo niya si Clyde. Nanalo si Angelica. May isa pang itim na kabayo sa pagkakataong ito. Nagpahinga sandali si Angelica at pagkatapos, hinamon niya si Charlie. Si Charlie ay isa sa 4 na magagaling na henyo, at kahit na hindi siya magiging numero 1 sa taong ito, malakas pa rin siya. Umaagos na feather step. Umaagos na balahibo lumilipad na ulap. Ginamit ni Charlie ang kanyang 2 speed skill, na parehong umabot sa peak level. Si Francis lang ang makakahabol sa kanya sa bilis. Cloudleaf Fairy. Ang husay ni Angelica ay biglang nagbago nang gumamit siya ng kasanayang hindi pa nakikita. Kaagad, ang kanyang katawan ay naging kasing liwanag ng isang dahon habang siya ay pumitik sa hangin. Cloudleaf Fairy. Anong klaseng kasanayan ito? Hindi ito mas masahol pa sa aking lightly floating fairy. Nagulat si Francis. Sa wakas ay napagtanto niya na masyado siyang nagmamadali sa pagpapalit ng air crossing breathing technique para sa metal wall technique. Marahil ito ay isang magandang deal, ngunit ang air crossing breathing technique ay ganap na nababagay kay Angelica. Ang kasanayang ito ay mas malalim kaysa sa air crossing breathing technique. Nang bumantong hininga si Francis, nagbago ang sitwasyon.
Si Charlie ay natatalo. Sa mga tuntunin ng bilis, walang kalamangan si Charlie dahil si Angelica ay mayroong cloudleaf step. Makalipas ang 50 hanggang 60 galaw, natalo si Charlie. Matapos talunin si Charlie, kakailanganin lamang ni Angelica na talunin ang mga isang hakbang na mas mataas para maging isa sa 4 na mahusay na henyo. Sa wakas, patapos na ang summit. Sa oras na ito, hinamon ni Angelica si Mildred. Ang labanan sa pagitan ng dalawang magagandang babae ay muling nagtulak sa summit sa isang kasukdulan. Patuloy na ginamit ni Angelica ang Cloudleaf Fairy para kontrahin si Mildred. Makalipas ang 100 galaw, nagpa siya ang dalawa sa isang tabla na muling nagdulot ng kaguluhan. Ang 4 na mahusay na henyo ay nagbago sa 5 mahusay na henyo, Wu-Heng, Francis, Linden, Mildred at Angelica. Ang pamilya Hanford ay may 3 sa 5 mahusay na mga posisyong henyo na nagbibigay ng matinding pressure sa pamilya Cole at Clifton. Nagkatinginan sina Mildred at Charlie at nakita nila ang pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Masyadong nakakatakot ang mga henyo ng pamilya Hanford. Bukod kay Linden, naroon din sina Francis at Angelica. Ang pagbangon ni Francis ay isang himala, siya ay nasa unang kapantay ni Wu-Heng. Ngunit si Wu-Heng ay mas matanda kay Francis, kaya sa mga tuntunin ng talento at lakas, si Francis ang una. Menggeyo. Sa likod ng entablado, sabi ng isang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Matanda. Magalang na sabi ni Mildred. May gusto akong gawin sa iyo, ito ay talagang mahalaga. Mahinang sabi ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Sa wakas natapos ang summit. Ang mga henyo ng Hanford sect ay lumabas sa kanilang pavilion at nagsimulang magtungo pababa. Marami ang tumingin kay Francis ng may takot at paghanga, ngunit mayroon ding inggit at puot. Francis, huwag mong isipin na ikaw ang pinakamagaling dahil lang nauna ka. Hindi ko man lang ginamit ang tunay kong killing move sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Linden habang nakatitig kay Francis sa isang mapagmataas at kumpiyansang paraan. 55. Ang tunay niyang killing move. Ang mga salita ni Linden ay nagulat sa iba. Ikinonekta ni Francis ang claim na iyon sa 3 antas ng Martial Arts Library. Noong araw na iyon, nakita niya si Linden na pumasok sa 3 antas. Ngunit sa summit, ginamit lamang ni Linden ang kanyang Spatial Cloud Finger. Kung mayroon siyang totoong killing move, bakit hindi niya ito ginamit? Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis. Ang tanging paliwanag ay ang mga nakuhang natanggap ni Linden mula sa 3 antas ng Martial Arts Library ay hindi pa ganap na natutunaw. Sa ilalim ng isang tiyak na puno, nakita ng 2 pilak na nakadamit na figure ang buong palabas. Tandaan, ang pamilya Clifton at Hanford ay parehong may isang mahusay na henyo bawat isa. Ngayon pumunta at iulat ito sa ating Panginoon. Sabi ng isa sa mga pilak na figure. Sure. Ang 2 pilak na anino ay nagsanib sa gabi. Sino nandyan? Ilang daang metro lang ang galaw ng 2 bago umalangaw-ngaw ang isang matandang malakas na sigaw. Teng! Isang matanda na nakadamit na kulay abo ang bumagsak sa lupa habang nakatitig sa 2 misteryosong tao. Hehe, hindi ako makapaniwalang nakakita ako ng Martial Master ng 7th rank. 17th, pwede kang pumunta at magsanay ng iyong mga kasanayan. Bahagyang tumawa ang isa sa mga pilak na figure nang umalis siya. Sinong mga ngahas na manghimasok sa mahalagang bakuran ng pamilya Kyo? Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay matalim habang ipinasan niya ang isang palad. Bang! Isang berdeng glow ang humiwa sa hangin, kasing haba ng kulog ang tunog nito. Sa ilalim ng pressure na iyon, ang mga puno at bato sa paligid nito ay nabasag. Lakas ng pagbabagong anyo, mahabang hanay na pag-atake sa himpapawid. Ito ang simbolo ng isang martial master. Ang kapangyarihan ng palad na iyon ay madaling durugan ang isang magsasaka ng 4 o 5 ranggo sa hangin. Petty tricks. Ang pilak na figure na naiwan sa likod ay dahan-daang itinaas ang isang kamay at itinuro ang isang daliri sa ningning. Sure. Isang maitim na asher na inner strength ang binaril, at parang sibat, tumagos ito sa pag-atake ng matanda. Ang susunod na sandali.
Ang dalawang figure ay nagpalitan ng suntok na kasing bilis ng kidlat, ang mga magsasaka na nasa ika-6 na ranggo ay hindi man lang makapag-react. Pang! Lumitaw ang isang napakalaking butas kung saan sila nag-away, na pinahiran ng alikabok ang lugar. Ang kapangyarihan mula sa dalawang taong ito ay maihahambing sa mataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Wow! Ang matandang lalaki ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay namutla, "Sino ka? Hindi ka ba natatakot na habulin ng pamilya ko?" Ang pamilyang Cole ay isa sa 3 dakilang pamilya ng Feather Cloud City. Ito ay may malaking kapangyarihan sa lahat ng mga paksayon sa loob ng 1,000 milyang radius ng Feather Cloud City. Pamilya Cole. Ang isang pag-iisip mula sa aking Panginoon ay madaling makasira ng isang pamilyang tulad ng sa iyo. Ngumisi ang pilak na figure nang sumanib din siya sa dilim. Saan kaya nanggaling ang dalawang yun? Parang ang suot nila. Hindi maganda. Baka galing sila sa Rumord Golden Core. Huminga ng malamig ang matanda. Golden Core. Ang mga salitang ito ay nagpalundag sa kanyang puso. Ang Feather Cloud City ay isa lamang maliit na lungsod sa Cloud Country. At ang pamilya Cole ay isa lamang sa mga puwersa sa Feather Cloud City. Ang Feather Cloud City ay isa sa 12 maliliit na lungsod sa ilalim ng relo ng lalawigan ng Guanlo. Ang Golden Core ay ang mga piling tropa ng lalawigan ng Guanlo. Mula sa simula ng panahon, ang Golden Core ay isang alamat lamang dahil hindi pa napatunayan na sila ay umiral. Malamang, ang Golden Core ay may 18 gwardya at bawat gwardya ay nakarating man lang sa Martial Master rank. Mukhang pumunta ang Golden Core para makita ang Genius Summit, pero ano ang dahilan nila? Baka nasa ilalim sila ng utos ng taong iyon. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay hindi sigurado dahil naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng Golden Core. Upang sirain ang isang angkan ng pamilya tulad ng pamilyang Cole, magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Natapos na ang summit. Ang mga kabataan ay umalis sa mga grupo ng 3 o 5. Tahimik na naglakad ang 7 mula sa pamilya Hanford. Habang nasa daan, ang mukha ni Linden ay sobrang madilim at walang nang-ahas na galitin pa siya. Gayunpaman, walang pakialam si Francis dahil nakatutok siya sa ibang lugar. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakita lamang ng isang makapigil hiningang labanan na milya-milya ang layo. Ito ay ang pagharap sa pagitan ng Golden Core at ng Elder mula sa pamilya Cole. Ang matanda mula sa pamilyang Cole ay umabot na sa ika-7 ranggo, lahat ng kanyang mga galaw ay maaaring umatake sa himpapawid. Ang kapangyarihan ng mga galaw na iyon ay maaaring agad na pumatay ng daan-daang mga nasa ibaba ng ika-7 ranggo. Iyan ba ang lakas ng Martial Masters? Kung napakalakas nila sa ika-7 ranggo, iniisip ko kung gaano kalakas ang mga magsasaka ng ika-8 at ika-9 na ranggo. Nang sila ay bababa na sa burol, pinigilan sila ng ilang mga disipulo ng pamilya Cole. Ang nasa harapan ay isang batang babae na halos kasing edad niya. Young Master Francis, mangyaring tumigil. Sabi ng dalaga. Kakaiba ang tingin ni Francis sa mga disipulo ng pamilyang Cole. Gusto kang makita ng aking may bahay. Ang iyong may bahay. Bahagyang nalito si Francis. Ang aking may bahay ay ang tagapag-ayos ng Summit Mildred. Nakangiting sabi ng dalaga. Mildred. Ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City. Ang iba pang mga kabataan ay lahat ay nagulat nang ang kanilang mga ekspresyon ay nabaling sa mga nagseselos. Ilang mahuhusay na kabataan ang gumamit ng libu-libong paraan para lang makita siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatanggap ng personal na imbitasyon mula sa kanya tulad ni Francis. Anong klaseng status ito? Si Mildred ay hindi lamang isang henyo ng pamilya Cole o ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, siya rin ang susunod na pinuno ng pamilya Cole. Oo naman. Nag-isip sandali si Francis ngunit agad na tumango. Pagkatapos ng lahat, si Mildred ang tagapag-ayos ng summit at kailangan niyang iligtas ang mukha para sa kanya. Sumunod ka sa akin. Yumuko ang katulong at pinona ang daan. Napaawang ang bibig ni Angelica habang pinagmamasdan si Francis na umalis. Maaaring si Mildred ay may gusto kay Francis. Bahagyang nagulat si Peyton.
May ilang katwiran ito. Sa pagkakataong ito ay ginulat ni Francis ang lahat ng siya ang nangunguna kay Wu Heng. Ang naging mas mahalaga ay ang mas bata si Francis, kaya mas mataas ang kanyang potensyal. Maaaring nakita ni Mildred ang potensyal na ito at sinubukan siyang anyayahan sa kanilang panig. Naglakas loob siya. Malamig na tumawa si Lindan. Alam ng lahat na magkaaway ang pamilya Cole at ang pamilya Hanford. Kung pupunta si Francis sa pamilya Cole, hindi ito magiging kasing simple ng pagkakanulo. Kasunod ng tagapaglingkod, muling bumalik si Francis sa summit. Pakiusap. Dinala ng batang babae si Francis sa isang maganda ngunit simpleng bahay na kawayan. Hindi nagtagal ay nakita ni Francis ang magandang figure. Ang kanyang figure lamang ang nagpabilis ng puso ng mga tao. Si Mildred ay parang kalahating hinog na prutas kung saan si Angelica ay parang usbong. Sa pagharap sa pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, si Francis ay natulala lamang ng isang segundo bago ang kanyang puso ay naging parang tubig muli. Bilang isang kabataan na 14 na taon, ito ay hindi nakikita dahil karamihan sa mga nasa hustong gulang ay mahihirapang labanan si Mildred. Napabuntong hininga si Mildred sa kanyang puso. Siya ay napakabata at hindi lamang siya ay makapangyarihan, ang kanyang pagpipigil sa sarili ay hindi kapanipaniwala rin. Makiupo. Naglakad si Mildred sa harap niya. Sa sandaling ito, ilang pulgada na lang ang layo ng dalawa. Malinaw na naramdaman ni Francis ang halimuyak, paghinga at init ni Mildred. Ang mga normal na lalaki ay malamang na mahihirapang pigilan ang kanilang sarili. Higit pa rito, si Mildred ay personal na nagbuhos ng tsaa para sa kanya, bawat galaw niya ay puno ng kagandahan. Casual na kinuha ni Francis ang tasa at gaya ng inaasahan, hinawakan niya ang daliri ni Mildred. Isang panaginip para sa ibang mga kabataan na sumunod sa babaeng ito, ngunit nanatiling walang ekspresyon si Francis. Sa totoo lang, kung palalakihin niya si Mildred, hindi mahalaga sa kanya ang distansya dahil masusuri niya ito gamit ang kaliwang mata mula sa milya-milya ang layo. Kung payag si Francis, maaari niyang kalahating makita ang mga bagay. Malinaw, hindi alam ito ni Mildred o kung hindi ay susubukan niyang iwasan siya, sa halip na imbitahan siya rito. Ang katanyagan niyang Master Francis ay laganap sa Feather Cloud City. Ang boses ni Mildred ay kasing lambot ng ulan. Magalang na tinanong siya ni Francis ng ilang tanong, ngunit naisip niya sa kanyang puso, bakit gusto siyang makita ni Mildred. Bata pa siya, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa pagkakaiba ng lalaki at babae. Sa makatuwid, hindi siya nahulog sa ngiti ni Mildred. Ang kanyang kaliwang mata ay nagpakalma rin kay Francis at napigilan niya ang kanyang sarili mula sa pagnanasa. Ang kanilang usapan ay binubuo lamang ng pagtatanong ni Mildred at pagsagot ni Francis. Si Francis ay kumilos na parang ulo ng kahoy. Hindi maiwasan ni Mildred na mag-isip kung hindi ba siya sapat na kaakit-akit o ang kanyang edad ay masyadong maliit. Ang pagganap ni Francis ay naging dahilan upang mabaigo ang kanyang naplanong beauty trick. Young Master Hanford, may intensyon ka bang pumasok sa aming pamilyang Cole? Ang pamilyang Cole ay maaaring matugunan ang lahat ng iyong mga pagnanasa kabilang ang martial arts, silver, mga babae. Habang sinasabi niya ang makajos na figure ni Mildred ay halos dumidiin kay Francis. Agad na naging alerto si Francis at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Sa sandaling nag-isip, sa wakas ay natanto niya ang intensyon ni Mildred. Namula ang mukha ni Mildred. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa laban sa isang kabataang hindi gaanong alam tungkol sa S*X. Salamat sa iyong mabuting hangarin, ngunit ang aking landas ay hindi limitado sa Feather Cloud City lamang. Malalim na sabi ni Francis habang dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang landas ay hindi limitado sa Feather Cloud City. Hindi maiwasang manginig ang puso ni Mildred habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kabataan. Sa kanyang paningin, tila naging mas kaakit-akit ang kabataan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.